Marami na namang ni-reveal si Oda ngayong 2024 sa One Piece. Katulad ng mga ni-reveal ni Vegapunk sa kanyang message sa mundo, pagtatapos ng Egghead Arc, pagsisimula ng Elbaf Arc, at ang confirmation ng matagal ng sikat na theory na mayroong kamukha si Shanks na maaaring member ng Holy Knights. Kaya balikan natin ang mga nangyari sa One Piece ngayong taon na to. Nagumpisa ang taon sa chapter 1103 kung saan ay nalaman na ni Bonnie ang napakalungkot na backstory ni Kuma. Noong panahon na pinakita to ay nakikipaglaban na si Bonnie kay Saint Saturn. Dito ay nagtransform si Bonnie sa kanyang iniisip na Nika form. Pero ang itsura lang nito ay katulad ng Gear 3 ni Luffy. Inatake ni Bonnie si Saturn pero tumalbog lang ang suntok niya. At pagkatapos ay biglang nanghina na si Bonnie. Sunod ay ni-reveal ni Saint Saturn na siya pala ang nagbigay ng Devil Fruit Power ni Bonnie sa pamamagitan ng experiment. At si Saturn din ang nagbigay ng sakit na Sapphire Scales kay Genie. Pero pagkatapos ito ay biglang dumating si Kuma para iligtas niya ang anak niyang si Bonnie. At inatake niya si Saturn pati na din ang mga Marines. Sa umpisa ng chapter ay susuntokin na ni Kuma si Saint Saturn. At pinakita ang bigat ng suntok ni Kuma sa pamamagitan ng flashback ng mga kasalanan ginawa ni Saturn kay Kuma. Si Saturn ay hindi makapaniwala at tinanong si Vegapunk kung bakit buhay pa din si Kuma. Nireveal ni Saturn na inactivate pala niya ang self-destruct ni Kuma noong nalaman niya na nakabalik si Kuma sa base ng Revolutionary Army. Kaya hindi siya makapaniwala kung bakit nasa harap niya ngayon si Kuma. Ang sinabi ni Saturn ay kinagulat nila Vegapunk, Franky at Sanji. Ang full force naman ng suntok ni Kuma na nakabalot ng haki ay tumama na sa muka ng isa sa pinakamataas na official na Celestial Dragon na si Saint Saturn. Ang mga Marines na nasa malayo ay nakita ang impact ng atake ni Kuma. Habang ang mga Marines naman na malapit doon ay napasigaw at di makapaniwala na inatake ni Kuma ang isa sa 5 Elders na pinakamataas na Celestial Dragon sa mundo. Nagbadali ang mga Marines na tulungan si Saturn ng tatabunan ng mga nasirang building habang si Kuma naman ay lumuhod sa harap ni Bonnie. Si Sanji at Franky na nakakagalaw na ulit ay tumakbo papunta kay Bonnie habang si Vegapunk naman ay napatigil dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari kay Kuma. Ayon kay Vegapunk ay hindi niya ininstall ang bomba na pinapalagay ni Saturn noon dahil alam ni Vegapunk na gagamitin ng 5 Elders sa masama ang bomba na yon. Kaya imbes na self-destruct ay ibang failsafe ang niligay ni Vegapunk kay Kuma. Na kapag inactivate to ni Saturn ay magsha-shutdown ang katawan ng robot na si Kuma. Kaya hindi makapaniwala si Vegapunk na nasa harapan niya ngayon si Kuma na dapat ay nag-shutdown na. Sabi ni Vegapunk kahit na nasa Egghead din si Bonnie ay imposible pa rin para kay Kuma na mindless robot na dapat ay naka-shutdown na nakarating pa to sa Egghead. Ayon kay Vegapunk ang pangyayaring ito ay hindi kayang maipaliwanag ng science. At dahil dito ay napaisip si Vegapunk na maaaring naging posible ito para kay Kuma dahil sa bloodline niya na Buccaneer. Dahil sinasabi na ang Buccaneer ay merong special characteristics bukod pa sa malakas sa katawan nila. Dahil ang mga Buccaneers ay dating pero hindi pa ni-reveal ni Oda kung ano ang sasabihin ni Vegapunk. Dahil nag-cut na ang scene kay Kizaru. Sinabi ni Kizaru na matatapos na ang lahat habang si Sentomaru naman ay natuwa na nakita niya si Kuma. Ang mga Marines naman ay nangangamba dahil biglang nawala si Luffy sa paningin nila bago pa nila tumahuli. Si Bonnie naman sa kanyang normal age form na 12 years old ay nagpapasalamat sa kanyang tatay na si Kuma. Sinabi ni Bonnie na nakita niya ang memory ni Kuma. Nakita din ni Bonnie ang nanay niya na si Genie sa memory na to. At nalaman din ni Bonnie ang lahat ng mga nilalaman ng sulat ni Kuma para sa kanya na hindi niya natanggap noon. Sinabi ni Bonnie na wala siyang pakialam kahit tawaging tyrant na maraming tao si Kuma. Dahil alam ni Bonnie na wala nang mas babait pa kaysa sa tatay niya na si Kuma. Pero sunod ay biglang nakabangon na si Saturn. Sinabi ni Saturn na naghihintay pa din siya ng paliwanag mula kay Vegapunk tungkol kay Kuma. Kaya sumagot si Vegapunk kay Saturn. Inamin ni Vegapunk na hindi niya talaga nilagyan ng bomba na pang self-destruct si Kuma. Sinabi ni Saturn na short-sighted talaga ang mga humans at na-outlive na ni Vegapunk ang usefulness niya habang nagre-regenerate ang braso ni Saturn. Pagkatapos ito ay biglang aatakihin na naman ni Saturn si Kuma at Bonnie. Pero nagalit si Sanji at sinabi na hindi niya napapayagan saktan ulit ni Saturn si Bonnie. Pagkatapos ito ay sinipa ni Sanji papalayo
Kizaru ang pinang-aatake ni Saturn na spider legs ito. Si Franky naman ay hinanda na ang kanyang atake na radical beam. Si Kizaru habang nanonood ay sinabi na malaki na ang naging improvement ng crew ng Straw Hat Pirates. Sunod ay tinamaan na si Saturn ng atake ni Franky na bumutas sa katawan nito. Si Kizaru naman ay natake si Franky na pinag-alala ni Sanji. Ang sugat na natamo ni Saturn mula kay Franky ay nag-regenerate at pinakita na walang damage na nagawa ito sa katawan niya. Hindi katulad ng atake ni Kuma. Sinabi ni Bonnie kay Vegapunk na hindi makagalaw ang tatay niya. Kaya sinabihan agad ni Vegapunk si Atlas na kunin si Kuma at dalhin to sa meeting point nila sa Labo Face. Si Kizaru ay pumunta sa harap ni Saturn at sinabi na ngayon na nandun na din si Kuma sa isla ay oras na para tapusin nila ang labanan sa Egghead. Tinanong ni Vegapunk si Kizaru kung wala ba tong puso. Si Kizaru naman ay sinabi na sana ay nagsuot siya ng mas darker na shades para mas natago niya pa ang mga mata niya. Sunod ay in-announce na na-authorize na ang Buster Call Protocol. Sa authority ng world government, ang Egghead Island ay dinideclare nila na threat sa buong mundo. Kaya wawasakin nila completely ang isla sa ngalan ng justice. Si Saturn naman ay sinabi na masyadong makasalanan ang isla na to dahil nandito ang Tridor na pinag-aralan ang pinagbabawal na sekreto ng mundo. Survivor ng bloodline na dapat ay na-extinct na at ang pirata na na-awaken power ng ancient god. Habang naghahanda ang mga Marines para sa Buster Call, ay sinubukan pigilan ni Vegapunk to at sinabi na malaking kawalan sa mundo kapag nawala ang technology ng Egghead Island. Pero ayon kay Saturn ay hindi kailangan ng mundo ang technology ng Egghead. Si Sanji naman ay sinabihan na sila Franky na pumunta na sa Labo Face habang sinusubukan ni Sanji iligtas si Vegapunk. Pagkatapos ay kinontak ni Sanji sila Nami para sabihin sa kanila na mayroon ng Buster Call order para sa Egghead. At noong nagumpisa na ang Buster Call ay inatake ni Kizaru ang vacuum rocket kung nasaan ang grupo nila Franky. Pagkatapos ay inutusan na ni Saturn ang mga pasifista na atakihin sila Kuma at Bonnie. Habang si Luffy naman ay nakitang ginamit ang food machine para makakain at makarecover siya. Sunod ay pinakita na ang marine ship na atake sana sa mga tumatakas na researchers ay nabigo sa kanilang misyon dahil mayroong grupo na humarang sa kanila na pupunta din sa Egghead. Totoo si Sun God Nika na narinig lang noon ni Bonnie sa kwento ng kanyang tatay na si Kuma. Si Kuma naman ay narinig din to noon sa tatay niya na isang buccaneer. Habang ang tatay naman ni Kuma ay narinig din to sa kwento ng kanyang mga magulang noon. Ito ang common na tema ng story ng One Piece, ang inherited will na kinakatakutan ng world government. Dahil kahit ubusin nila ang lahi ng mga buccaneer, Lunarian at marami pang iba, ang paniniwala sa legend ni Sun God Nika ay hindi mawawala sa mga nakamana ng will nila. Si Kuma na ang maaaring maging huling buccaneer sa mundo. Pero hindi pa rin maglalaho ang legacy ni Kuma dahil ang will ni Kuma ay napasa na niya kay Bonnie. Si Bonnie ay hindi makapaniwala sa nakita niya sa Egghead Island. Si Vegapunk ay inatake ni Saturn. Noong nalaman ni Saturn ang ginawa ni Vegapunk na may highest authority sa mga pasifista pala ay si Bonnie. Si Kizaru naman ay inatake ng kanyang laser ang mga bumabagsak sa ere na sila Kuma. At noong tatapusin na ang buhay nila ni Kizaru na parang wala ng pag-asa ang lahat, ay biglang dumating si Luffy habang tumatawa para iligtas silang lahat. Inatake ni Luffy si Kizaru na naging dahilan para tumalsik sa lupa si Kizaru. Pagkatapos ito ay ginawa ni Luffy na rubber ang parte ng Fabrio Paste para hindi masaktan ang mga bumabagsak na sila Kuma. Si Bonnie ay nilapitan agad ang sugatan na si Vegapunk para kamustahin to. At dito ay narealize ni Bonnie ang naririnig niyang rhythm na nanggagaling kay Luffy. Ito ang Drums of Liberation na naririnig niya palagi sa kwento ng tatay niya na si Kuma. Ayon sa kwento ni Kuma ay malaki ang paghanga niya kay Nika. Na ayon sa story, si Nika ay ang tagapagligtas at tagapagpalaya na nagbibigay ng pag-asa sa lahat habang maririnig mo na tumatawa to sa tono ng Drums of Liberation. Ito ang kwento na hindi makakalimutan ni Bonnie na laging kinikwento sa kanya ng tatay niya na si Kuma habang nakangiti ito. At para mawala ang pagdududa ni Bonnie, sa nakikita niya ay sinabi ni Vegapunk na si Straw Hat Luffy ay si Sun God Nika. Ang bata na may rubber power na kilalaban ng world government noon sa Enies Lobby. Na nasabi pa ni Kuma kay Vegapunk na si Luffy ay ang parang idol niya na si Nika. Sa Thriller Bark naman ay napatunayan ni Kuma na mayroon ding exceptional friend si Luffy na handang itaya ang buhay nila
para protektahan ang kanilang kapitan. Sa Sabaudi Archipelago naman, si Kuma ay narinig na nagkakagulo sa slave auction house dahil may pirata daw na umatake sa isang celestial dragon. Hindi makapaniwala si Kuma sa narinig niya. At dahil sino nga ba naman ang mga ngahas na umatake sa isang celestial dragon na tinuturing na Diyos ng mundo? At isa pa ay napakalapit lang na Sabaudi sa Marine Headquarters. Noong sumilip si Kuma sa auction house ay nagulat siya na ang Straw Hat Pirates ang nakita niya. Hindi makapaniwala si Kuma na nagawang suntukin ni Luffy ang isang celestial dragon para protektahan ang isang fishman. Ayon kay Kuma ay walang gumawa ng ganito sa ilang daang taong nakalipas at ito ay matuturing na high treason. Dahil dito ay nagdesisyon si Kuma na protektahan ang Straw Hat Pirates mula kay Admiral Kizaru at sa New World. Ayon kay Kuma ay hindi pa handa ang Straw Hat Pirates para sa New World. Kaya pinadala niya ang bawat isang miyembro sa lugar kung saan sila magiging malakas at handa para sa New World. Ginawa to ni Kuma para kay Luffy dahil naniniwala si Kuma na balang araw ay si Luffy ang magliligtas sa mundo. At ayon kay Vegapunk ay tama lahat ang naging desisyon at paniniwala ni Kuma para kay Luffy. Dahil si Luffy ang legend na idol ni Kuma. Si Luffy ay si Sun God Nika. Kaya si Bonnie ay hindi na nakapagsalita at napatingin na lang sa story na naging totoo na nasa harapan niya na si Sun God Nika. Sa kabilang banda ng Egghead ay walang tigil na inaatake ng maraming marine battleship ang isla dahil sa Buster Call order ni Saturn. Pero ang pag-atake nila ay biglang tumigil dahil biglang may dumating na higanting barko na papunta sa Egghead. Ang mga marines ay hindi makapaniwala sa nakita nila dahil alam nila ang pirate group na to ay nawala na ng ilang taong nakakalipas. Pero walang duda na ang pirate group na to ay ngayon nasa harapan nila. Noong inumpisahan ng atakihin ng mga marines ang higanting barko ay nakita na natin ang paparating pala sa Egghead Island ay ang giant pirates na ilang taong na naging inactive sa pirating world. Ang members ng giant pirates na to ay ang dalawang giant na unang nakilala ng Straw Hat Pirates noon sa Little Garden. Ito ay si Dory at Brogy. Si Dory at Brogy ay sinabi sa mga marines na wag na silang magtaka kung bakit nagpunta ang giant pirates sa Egghead dahil nandun sila para kay Straw Hat Luffy o tinatawag din na Sun God Nika na isa na namang matinding revelation sa One Piece. Ang ibig sabihin nito, ang mga giants ay alam din ang legend ni Sun God Nika. Pero ang pinagkaiba nila sa Buccaneer na si Kuma, na alam lang ang story tungkol kay Nika, ang mga giants na si Dory at Brogy ay alam na si Luffy ay ang Sun God Nika. Maaari kaya ang mga giants dahil hindi sila na-extinct at napakarami pa nila ay mas kumpleto ang impormasyon kay Sun God Nika na para sa kanila ay hindi lang story o legend si Sun God Nika. Hindi katulad ng Lunarian at Buccaneer na inubos na ng world government na maaaring naging dahilan ng pagiging limitado na lang ng knowledge nila tungkol kay Nika na pinaniniwalaan na lang nila na isa na lang tong legend. Giant warrior pirates ay nakalapag na sa Egghead at nagsimula ng atakihin ang mga marines na nasa isla. Ang mga marines ay nakita sila Oimo at Kashi at di pa pang mga dating members ng Giant Warrior Pirates na nakapag-reunite na rin sa pirate group. Habang inaatake ng mga giants ang mga marines, ay nagtataka ang mga marines kung bakit ngayon lang ulit nagpakita ang mga Giant Warriors pagkatapos ng 100 taon. Ang mga giants ay patuloy na inatake ang mga marines at habang nangyayari to, sila Nami, Chopper at Usopp na nasa Labo Face ay nakita ang nangyayari sa Pabrio Face. Nagulat si Usopp noong nakita niya ang tinatawag niyang master na si Dory at Brogy na nasa Egghead din at hindi niya maiisip ang dahilan kung bakit biglang pumunta sa Egghead ang mga kaibigan nilang giants. Si Nami ay sinabi na nakita din niya si Oimo at Kashi at sinabi na maaaring nagpunta ang dalawa sa Little Garden pagkatapos nilang makausap ang mga to noon sa Enies Lobby. Si Usopp ay natuwa na ganun ang nangyari at sinabi na inakala niya na hindi nila makikita si Dory at Brogy pagdating nila sa Elbaf balang araw na maaaring malaking indication na pupunta talaga ang Straw Hat Crew sa Elbaf. Si Edison ay nagulat nakakilala ng Straw Hat Crew ang mga giants. Sinabi ni Edison na maaaring nagmadaling pumunta ang mga giants noong nalaman nila ang nangyayari sa isla. Si Usopp naman ay napatanong kung paano malalaman ng mga giants ang nangyayari sa Egghead. Sinabi ni Edison na sa laki at dami ng puwersa na pinadala ng mga marine papunta sa Egghead ay hindi imposible na makarating to sa mga media. Kaya nailagay nila to sa newspaper. Pero siguradong ang
pinapalabas na naman sa balita ay mabuti ang mga ginagawa ng mga Marines. Dito ay napaiyak na si Usopp dahil natouch siya na narealize niya na hindi pumunta ang Giants sa Egghead para lang makipaggera sa mga Marines. Pumunta ang mga Giants doon para iligtas ang mga Straw Hat crew. Kaya sinabi ni Usopp na kailangan na nilang bilisan ang pag-alis sa isla. Sunod ay biglang nakatanggap sila ng tawag mula kay Brook at pinakita ang Thousand Sunny na nag-i-slide pa din sa yelo na ginawa ni Brook. Sinabi ni Brook na malapit na sila kay Nami habang umiinom to ng tea. Pero sinabi niya ay hindi na sila makakatigil para sa tea time. At pagkatapos ay biglang binatukan siya ni Lilith. Dahil hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ni Lilith si Brook dahil hindi alam ni Brook kung paano patigilin ang pag-slide ng Thousand Sunny. Si Jinbe naman ay pinakita na hinahanap pa din si Zoro na nakikipaglaban kay Rob Lucci. Si Zoro at Rob Lucci ay naglalaban pa din. Sabi ni Zoro ay kailangan niya nang tapusin ang labanan para makaalis na sila sa isla. Pero sinabi ni Rob Lucci na kailangan munang talunin siya ni Zoro bago sila makaalis sa isla. Pinakita si Zoro at Rob Lucci na pareho nang hinihingal sa laban nila. Sa parte naman ng isla na malapit sa dagat, ang mga pasifista ay inaatake ang mga marine battleship. Ang Vice Admiral na hindi pa pinapangalanan, kaya ako na lang ang nagpangalan sa kanya, natatawagin ko siyang Six Chin dahil kalbo siya. Ay may pangalan na pala siya. Ulit-ulit. Si Vice Admiral Red King ay napilitan ng magbigay ng order. Naatakihin din ng mga battleship ang pasifista. Naiinis si Red King na kinailangan nilang atakihin ang sarili nilang weapon na pasifista. Sa lugar naman kung nasaan si Saturn at sila Bonnie ay tinawag ni Luffy si Bonnie at tinanong kung bakit to umiiyak. Sinabi ni Bonnie kaya siya umiiyak ay dahil matagal na niyang hinahanap si Luffy. Pero ayon kay Luffy ay bakit naman siya hanapin ni Bonnie? Magkasama naman na sila mula pa nung dumating sila sa Egghead. Si Bonnie naman ay sinabi na tama ang sinabi ni Luffy. Pero hindi naman alam ni Bonnie na si Luffy pala ay si Nika. Si Luffy ay napatanong kung ano ang Nika na sinasabi ni Bonnie. Pagkatapos ay tinanong niya ulit si Bonnie kung anong klaseng suntok ba ang ginawa ni Bonnie na nakita niya dahil mukha tong mahina. Ayon kay Bonnie ay sinubukan niyang gayahin ang rubber punch ni Luffy. Kaya kung mahina ang paggaya niya ay nag-request si Bonnie na ipakita ni Luffy ang tamang pag-atake at gawin to ni Luffy kay Saturn para makaalis na silang lahat sa Egghead. Pero si Luffy ay biglang nakita si Vegapunk at nagulat na nakaiga to at sugatan. Si Saturn ay nagsalita na at sinabi na wala nang karapatang mabuhay sila Bonnie at mga kasama nito. Pero ayon kay Luffy, mali ang sinasabi ni Saturn. Sinabi din ni Luffy kay Bonnie na ipapakita niya ang tamang paggamit ng rubber na suntok. Habang naghahanda ng atake si Luffy ay inatake ni Saturn si Luffy ng kanyang telekinetic attack at ito ay tumama kay Luffy. Pero nakarecover agad si Luffy na parang walang nangyari. Sinabi ni Luffy kay Saturn na pagbabayaran ni Saturn ang pananakit nito sa mga kaibigan niya. Sunod ay ginamit na ni Luffy ang kanyang atake na Booming Dawn Gatling. At ang lahat ng ito ay tumama ng full force sa mukha ni Saturn. Na bandang uli ay naging dahilan para tumalsik ng malayo si Saturn. Pagkatapos ay sinabihan na ni Bonnie si Vegapunk na kailangan nitong tumayo para makaalis na sila. Sinabi din ni Atlas na maaari nilang gamitin ang hover function habang nasa isla pa sila. Pero sinabi ni Vegapunk na iwanan na lang siya ni Bonnie. Dahil ayon kay Vegapunk, bilang isang doktor ay alam niya na kapag gumalaw siya ngayon ay maaaring mamatay na siya. Pero sunod ay biglang dumating si Kizaru at sinabi na matatapos naman na talaga ang buhay ni Vegapunk habang hinahanda ang laser attack niya. Pinakitang nakapikit si Kizaru habang hinahanda niya ang atake niya kay Vegapunk at Bonnie. Pero biglang dumating si Sanji at sinangga ang laser beam gamit ang legs niya. Nakinagulat ni Bonnie, Kizaru at Franky. Sinabi ni Franky na imposibleng masangga ni Sanji ang laser beam. Pero ayon kay Sanji ay mas malakas ang power of love kaysa sa light. Sinabi ni Kizaru na kung totoong sinasabi ni Sanji ay dapat nang ibasura ang lahat ng libro ng physics at baguhin ang mga to. Sunod ay tumakas na sila Atlas, Bonnie at Franky. Habang si Sanji, Luffy at ang nakaigang Vegapunk ay naiwan sa harapan ni Kizaru. Sunod ay pinakita na kung saan tumalsik si Saturn at biglang may ibang tao sa lugar kung nasaan siya napunta. Sinabi nito na napakabihirang makita mo ang isang 5 elders na nakahiga sa lupa. Pagkatapos ay pinakita na si Katarina Devon pala ay nasa Egghead na din kasama si Van Augur. Sabi ni Katarina na mukhang malakas ang power na hawak ng elder at swerte sila na bumaba sa lupa ang elder para makita nila to. At dahil dito ay napadali ang trabaho nila. Sunod ay biglang hinawakan ni Katarina si Saturn at pagkatapos ay sinabi ni Katarina na mission complete. Dito ay nalaman natin na ang target pala ng Blackbeard Pirates
At dahilan kung bakit sila pumunta sa Egghead ay para magkaroon ng pagkakataon na mahawakan ni Katarina Devon si Saturn na magbibigay ng kakayahan kay Katarina na gayahin ang isa sa 5 Elders. Ano kaya ang plano ng Blackbeard Pirates kapag ginaya na ni Katarina ang form ni Saturn? Pupunta ba sila sa Marijua at sunod naman na hahawakan ni Katarina ay si Imo? O maaaring meron pa silang ibang paggagamitan nito? Ilagay nyo na lang sa comment kung ano sa tingin nyo ang plano nila. Si Saturn ay tinanong kung ano ang ginagawa ni Katarina at Vanagor sa Egghead. Sinabi din ni Saturn na nagtataka siya kung bakit si Katarina na isang Impel Down level 6 prisoner ay piniling maging sunod-sunuran kay Blackbeard. Si Katarina naman ay sinabi na special si Teach. At pagkatapos ay biglang dinugtong ni Saturn na special din ang lineage ni Teach. Si Katarina ay nagulat na alam din ni Saturn ang tungkol sa lineage ni Blackbeard. Si Saturn ay sinabi na laging may ginagawang kakaiba ang Blackbeard Pirates at tinanong kung ano ba talaga ang gustong makuha ng Blackbeard Pirates sa huli. Sumagot si Vanagor na ang mundo ang gusto nilang kunin. Sunod ay aatakihin na sila ni Saturn. Pero nag-warp paalis si Vanagor at Katarina paalis sa lugar. Pinakita na nasa isla pa din si Katarina at Vanagor. Dahil ayon sa kanya ay hindi pa niya na ma-master ang Devil Fruit power niya. Pero biglang dumating si Caribou at umiiyak na sinabi na matagal na niyang hinahanap ang Blackbeard Pirates. Sinabi niya din na ang dahilan kung bakit siya naging pirata ay dahil idol niya si Teach. Matagal na niyang pangarap na maging tauhan ni Blackbeard. Kaya nagmakaawa siya kay Katarina at Vanagor na isama siya ng mga to. Si Vanagor ay walang tiwala kay Caribou. Pero sinabi ni Caribou na mayroon siyang impormasyon na magugustuhan ni Blackbeard. At ito ay ang tungkol sa ancient weapons na Poseidon at Pluton. Sa Egghead naman ay makikita ang mga Marines na nahihirapang kalabanin ang mga pasifista. Kaya ang ibang Vice Admiral ay nag-decide na atakihin na lang si Bonnie para tumigil ang pag-atake sa kanila ng mga pasifista. Pero sinagip si Bonnie nila Dory at Brogy. Si Saturn naman ay nag-fully transform na sa kanyang demon form. At noong tatakas na sana si Sanji kasama si Vegapunk ay biglang inatake ni Kizaru si Vegapunk na tumapos na sa buhay ni Vegapunk. Pagkatapos ito ay nag-play na ang pre-recorded message ni Vegapunk sa buong mundo. Sinabi ni Vegapunk na sasabihin niya ang tungkol sa truth of the world. Ang mga Gorosei na nasa Marijua ay desperado na dahil kailangan nila mapigilan ang message na gustong ibahagi ni Vegapunk sa mundo tungkol sa truth of the world. Gusto nila ito mapigilan na katulad ng ginawa nila noon kay Dr. Clover sa Ohara. Habang sa Egghead naman, si Luffy ay gumagawa ng pizza na flavor Kizaru at Saturn. Ang message ni Vegapunk ay pre-recorded message na automatic na magsesend sa lahat ng Marines Denden Mushi kapag namatay ang main body niya. Maririnig ang usapan ni Shaka at Vegapunk sa message na nagumpisa ng mag-broadcast sa Egghead. Sinabi ni Shaka na hindi maganda na basta lang nila sabihin ang message at asahan ang mga tao na makarinig nito na ibahagi ito sa mundo. Dahil ang information ay binabalita ng mga news agency ng delay na isang araw. Kaya malaki ang posibilidad na maharang ang message sila ng world government. At dahil dito ay sinuggest ni Shaka na gamitin nila ang connection na frequency ng Denden Mushi na mga Marines para maging real-time ang broadcast nila sa buong mundo. Pagkatapos ay sinuggest din ni Shaka na kailangan nilang bigyan ng oras sa mga tao na ihanda ang kanilang visual transponder snails na maaaring matagalan ng pag-setup depende sa lugar. Kaya kailangan nilang bigyan ng mga tao ng 1 oras para makapag-setup ng projector screen. Pero sinabi ni Vegapunk na masyadong matagal ang 1 oras at maaaring maraming mangyari sa oras na yon. Kaya napagkasunduan nila na gawin na lang 10 minutes ang ibibigay nila sa mga tao para makapaghanda ng mga projector. Habang nangyayari to ay naririnig ng mga tao na nasa Egghead ang recorded message. Ang mga Marines ay nagkakagulo at nagmamadaling maghanap ng paraan para maputol nila ang message. Habang si Luffy, nahawak si Saturn at Kizaru, ay nakinig lang sa message na naririnig niya. Si Saturn ay iniisip kung ano ang message na gustong sabihin ni Vegapunk sa mundo. Sila Usopp ay narinig din ang message at iniisip kung saan ang gagaling to. Ang mga Giants naman ay tuloy pa ding inaatake ang mga Marines sa isla. Si Sanji na hawak si Vegapunk na hindi na gumagalaw ay sinusubukan pa din kausapin si Vegapunk. Sunod ay nakapag-umpisa na mag-broadcast si Vegapunk sa mundo. Sa Marijua ay narinig ng ibang Gorosei ang message ni Vegapunk at iniisip nila kung ano ang message na to. Tinanong nila si Saturn telepathically kung pinatay na ba ni Saturn si Vegapunk. Sinabi ni Saturn na nakita niyang napatay na ni Kizaru si Vegapunk. Dahil dito ay nasabi ng mga Gorosei na maaaring nag-setup ng dead man switch si Vegapunk.
na magbo-broadcast ang message niya kapag namatay ang main body niya. Sinabi ng Gorosei na kailangan nilang pigilan ang message ni Vegapunk na maaaring nanggagaling sa lava face ng Egghead. Habang ang video message ni Vegapunk ay tuloy pa din na nagpe-play sa mundo, na pinag-uusapan nila kung ano ba ang gagawin nila sa 10 minutes na paghihintay. Sa Dressrosa ay nagmamadali ang mga citizen na mag-setup ng projector, habang sila Heroes, Rebecca at Leo ay nakapag-setup na agad ng projector. Sa Fuchsia Village sa East Blue ay sinabi ng mayor na makikinig na lang sila sa message dahil wala silang projector sa lugar nila. Sa Water 7 ay sinabihan ni Iceberg ang sekretary niya na mag-setup ng projector. Pero magaling niyang sekretary na si Alice ay nagawa na to at nagpa-setup din siya ng projector sa lahat ng dock ng Water 7. At pagkatapos ay pinatawag ang mga tao para manood sa message ni Vegapunk. Sa flying ship naman ni Morgans ay nagtataka sila kung ano ang magiging message ni Vegapunk na gumagamit ng marine frequency. Si Vivi ay hinahanap sila Luffy sa video message. Pero sinabi ni Morgans na pre-recorded ang message at maaaring nabura na ng Marines ang Egghead gamit ang Buster Call. Ang broadcast ni Vegapunk ay nakikita din ng mga tao sa West Blue, North Blue at South Blue. Sa Momoiro Island, ang mga Revolutionary Army ay nanonood na sa broadcast ni Vegapunk, habang si Drago naman ay alam na maaaring namatay na si Vegapunk, na maaaring dahilan kung bakit nag-send sa buong mundo ang message ni Vegapunk. Sa Egghead ay tuloy pa din nangyayari ang labanan ni Luffy, Kizaru at Saturn. Na-realize ni Luffy na hindi tinatablan ng suntok niya si Saturn. Sunod ay biglang inatake ni Kizaru at Saturn si Luffy habang hawak niya ang dalawa. At ito ay mabilis na inilagan ni Luffy na hindi niya binibitawan ng dalawa. Sinabi ni Luffy na hindi niya pakakawalan si Kizaru at Saturn hanggat hindi pa nakakatakas sa mga kaibigan niya. Sunod ay hinandanan ni Luffy ang atake niya na booming dawn symbol, kung saan ay malakas niyang pinompiang si Kizaru at Saturn na naging dahilan para mapipi ang dalawa na parang papel habang may stars na umiikot sa kanilang mga ulo. Sunod ay kinuha niya ulit ang dalawa. Gamit ang taliri niya ay pinaikot niya si Kizaru at Saturn na parang pizza dough. At pagkatapos ay inagis niya to ng malayo. Si Kizaru ay napunta sa marine battleship na lumikha ng malaking pagsabog, pero si Saturn ay nagawang makabalik at aatakihin niya si Luffy ng halos kaparehas na teknik na Gomu Gomu no UFO. At ito ay kinagulat at kinainis ni Luffy. Si Kizaru naman na nasa isang marine ship ay ayaw nang bumangon at makikita natin na parang nadidepress si Kizaru dahil sa ginawa niya kay Vegapunk. Si Saturn habang inaatake si Luffy ay kinausap na ang ibang Gorosei na nasa Marijua. Sinabi ng mga Gorosei na wala ng oras na kailangan na nilang mapigilan agad ang message ni Vegapunk sa mundo. Makikita din natin na nakarating na sa barko ng giant pirates sila Atlas kasama ang ibang Straw Hat pirates. Kaya ang nasa isla na lang ay sila Jinbe, Zoro, Sanji, Luffy at ibang giant pirates. Si Saturn ay sinabi na magpe-perform siya ng summoning at sumunod ay biglang mayroong malaking kulay itim na kidlat na tumama sa Egghead. Ito ay apat na summoning circle na ginawa ni Saturn para instantly makarating ang iba pang Gorosei sa Egghead. Dahil dito ay lumuwa ang mata ni Luffy sa gulat. Habang si Sanji naman nabuhat pa din si Vegapunk ay nakita din ang Black Lightning at nangangambang sinabi na ito ay kaparehas noong dumating si Saturn sa Egghead. Sa chapter na to ay pinakita na ang awakened forms ng lahat ng 5 elders. Sa Egghead ay nakita ng lahat ng nandun ang kulay itim na kidlat na katulad na nakita nila noon nung dumating si Saturn sa isla. Ang mga Marines ay napatigil sa nakita nila at ang isa sa pinakamagandang Vice Admiral ng Marines na si Bluegrass ay nagulat din sa nakita niya. Pati na din sila Frankie, Nami, Atlas at Giant na kasama nila. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga Pacifista at Giants na magkatulong na inaatake ang mga warship ng mga Marines. Habang si Dory at Brogy ay hinahanap pa din si Luffy sa isla. Ipapakita ang Marijua habang naririnig sa background ang usapan ni Vegapunk sa recording tungkol sa coffee invention niya. Sa Room of Authority ng 5 elders ay wala ng tao. Ang makikita na lang dito ay ang malaking magic circle na ginamit ng 4 na elders para mabilis silang makarating sa Egghead Island. Sa Egghead ay lumabas na sa magic circle ang 4 na elders habang maririnig sa background na mayroon pang 7 minutes bago mag-uumpisa ang message ni Vegapunk para sa mundo. Naayon kay Vegapunk, ang 7 minutes ay hindi na sapat para mapigilan ng world government kung ano man ang message nila.
Pero ang apat na elders ay lumabas na sa kanilang full transformation at ang bawat isa sa kanila ay mayroong black clouds na nakapaligid sa kanilang mga balikat na indikasyon na ang bawat isa sa kanila ay na-awaken na ang kanilang devil fruit na hindi naman din nakakapagtaka dahil maaaring nabubuhay na ang mga Gorosei ng 100 taon. Kaya nagkaroon sila ng mahabang panahon para ma-master ang kanilang mga powers. Si Saint Saturn ay mayroong form ng Gyoki na isang spider yokai na kilala sa pagkakaroon nito ng giant na muka na parang baka. Sinasabi ang Gyoki ay inaatake ang mga tao na nagpupunta sa beach. Si Saint Mars ay mayroong form ng Itsumade na nakakatakot na yokai na mayroong human face at katawan na parang ahas. Si Saint Valkyrie ay mayroong form ng Hoki na isang monster na baboy ramo na galing sa Chinese folklore na sinasabing inaatake ang mga tao sa countryside. Si Saint Venus ay may form ng Bakotsu na isang skeletal yokai na sinasabing spirit ng kabayo na pinatay sa pamamagitan ng pagsunog dito. Si Saint Jupiter naman ay may form ng sandworm na isang mythical serpent o legless dragon na madalas na nakikita natin sa mga fantasy movies. Si Sanji ay nagmamadaling tumakbo palayo at sinabi na kailangan niya ipaalam to kay Nami. Si Luffy naman ay nagulat na ngayon ay 5 na ang mga monsters na kailangan niyang kalabanin. Si Saint Venus ay tumingin sa paligid para hanapin ang mga pasifista na umaatake sa mga marines. Sunod ay nagtransform na si Venus sa kanyang hybrid form na mukhang centaur form at mabilis na inatake ang isa sa Mark III pasifista. Ito ay kinagulat ng mga marines at sinabi nila na mayroong umatake sa pasifista na maaaring hindi nila nakita dahil sa bilis gumalaw ni Saint Venus. Sunod ay pinakita na pinuntahan ni Venus ang iba pang pasifista at mabilis niya itong na-neutralize sa pamamagitan ng mabilis na sword attack. Ang ibang marines ay sinasabi na mayroong malaking kabayo sa isla, habang ang iba naman ay nireport na ang mga pasifista sa iba't ibang lugar ay bumagsak na. Sinabi ng marine na partially frozen ang mga bumagsak na pasifista na magsasabi na may ice element ang atake ni Saint Venus. Si Sanji ay tinawagan na sila Nami at sinabi na kailangan na nilang magmadaling umalis sa isla. Sunod ay in-announce na ng marines na ang lahat ng bumagsak na pasifista ay temporarily paralyzed lang dahil sa freezing attack na natanggap nito. Dahil dito ang mga marines ay natuwa at sinabi ni Vice Admiral Doberman na ngayon ay pwede na nilang hanapin si Bonnie. Sinabi ng mga marines na nakita nila si Bonnie na pumunta sa northeast part ng isla kasama ang mga Straw Hat Pirates at ito ay narinig ni Saint Mars na lumipad na sa ere. Si Sanji naman ay pinaliwanag na kila Nami na mayroong mga monsters sa isla na kailangan na nilang mag-focus sa pagtakas. Pagkatapos ito ay pinakitang lumipad si Saint Mars at pilit na pinasok ang force field ng Labo Face na maaaring ang dahilan nito ay para mapigilan niya ang message ni Vegapunk sa pamamagitan ng pagwasak ng Punk Record. Si Saint Venus ay patuloy pa ding inaatake ang mga pasifista sa isla habang si Luffy naman ay inaatake ni Saint Saturn. At sunod, si Saint Jupiter ay pumunta sa ilalim ng lupa na ikinagulat ni Luffy. Sa northeast part ng Labo Face ay sinabi ni Usopp kay Sanji na nagmamadali talaga silang umalis sa isla pero si Jinbe at Zoro ay hindi pa din bumabalik. Sinabi ni Usopp na si Lilith at Brook ay kasama na nila at ang Thousand Sunny ay handa na ding umalis. Pinakita na si Usopp pala ang gumawa ng paraan para tumigil ang Thousand Sunny na hindi alam patigilin ni Brook. Si Jinbe ay pinakitang nakikinig gamit ang earpiece communication niya. At sinabi ni Jinbe na kapag nakita niya si Zoro na nakikipaglaban pa din ay pepwersahin niya na tong umalis sa labanan. Sunod ay pinakita si Rob Lucci at Zoro na naglalaban pa din. Napatalsik ni Lucci ang isa sa espada ni Zoro. Tinanong ni Rob Lucci si Zoro kung gusto ba malaman ni Zoro kung saan nanggagaling ang mga malalakas na haki na nararamdaman nila. Habang si Jinbe ay nakita na si Zoro at sinabi niya to kay Sanji. Si Sanji ay sinabi na nilalagay ni Zoro ang lahat sa panganib dahil sa matagal na pakikipaglaban ni Zoro kay Lucci. Narinig ni Zoro ang sinabi ni Sanji sa communication earphone niya at dahil dito ay nagseryoso na si Zoro. Ang sword niya na tumalsik ay bumalik na sa kamay niya at sunod ay ginamit niya ang teknik na three sword style laban kay Rob Lucci. At ang teknik na to ay binalot ni Zoro ng Conqueror's Haki na makikita natin ang Black Lightning dito. Pati na din ang reaction ni Jinbe sa atake na to. Sunod ay bumalik na sa lugar kung nasaan si Luffy. Si Luffy na nasa ere ay nagulat dahil biglang lumabas mula sa lupa si Saint Jupiter. Pagkatapos ay kinain ni Jupiter si Luffy. Sunod ay biglang pinakita na dumating na pala sa lugar na yon si Dory at Bro
Brogy na tinanong pa nila ang isa't isa kung nakita ba nilang pareha si Luffy. Sunod ay hinati na ni Dory at Brogy ang leg ni Saint Peter na naging dahilan para makatakas si Luffy dito. At dahil dito ay nakita na ni Luffy si Dory at Brogy. Masaya ang binati ni Dory at Brogy si Luffy. At sinabi ni Dory at Brogy na masaya silang nakita na nila ulit si Luffy. Sa dadating na chapter ay ipapakita na nagising na ang ancient robot sa Egghead. At may sinabi to na related kay Joy Boy. Sa Egghead, ang isa sa Gorosei ay pilit na pinapasok ang Labo Face. Nakita natin sa last chapter, si Saint Mars sa kanyang Itsumade form ay lumipad at nag-crash sa barrier ng Labo Face. Dahil ang main mission ng ibang Gorosei kaya sila nagpunta sa Egghead ay para pigilan ang recorded message ni Vegapunk tungkol sa truth of the world na nagbo-broadcast sa buong mundo. Maaring iniisip ng mga Gorosei na ang message ay nanggagaling sa Labo Face. At para mapigilan nila to ay kailangan nilang wasakin ang Punk Records. Ang laban naman ni Zoro at Rob Lucci ay natapos na. Maaring niyaya nang umalis ni Jinbe si Zoro para maganda na silang umalis sa isla. Pero si Rob Lucci kahit natalo na ay nakatayo pa din. Kung naalala nyo ay natalo na ni Luffy si Rob Lucci sa Egghead. At ngayon naman ay natalo siya ni Zoro. Maaring ang susunod naman na lalabanan ni Rob Lucci ay si Sanji dahil wala siyang kadala-dala. Habang patuloy naman na nakikipaglaban si Luffy, Dory at Brogy kay Saint Saturn, Saint Jupiter at Saint Valkyrie. Tinanong ng dalawang giant si Luffy tungkol kay Nika. Pero syempre hindi alam ni Luffy ang Nika na pinagsasabi ng dalawang giants. Sa labanan na to ay nagpakawala ng giant wave ng haki si Valkyrie. At sa atake na to ay nalito si Luffy. Ang mga giants ay sinangga ang mga atake ng Gorosei. At sunod ay gumawa ng baseball bat si Luffy at pinalo niya ang Gorosei na naging dahilan para maka-home run si Luffy. Ang mga Straw Hat crew naman ay pumunta na sa barko ng Giant Warrior Pirates para maganda na silang tumakas sa Egghead. Habang si Kizaru na nasa isa sa mga marine warship ay sinusubukang i-comfort ng mga marines. Dahil nung huli nating nakita si Kizaru ay ayaw niya nang bumangon ulit. Nung tumalsik siya sa isa sa mga barko ng mga marines, sinabi lang ni Kizaru sa mga marines na nandun ay hayaan na lang muna siyang magpahinga. Maaring dito ay sinasabi sa atin ni Oda na hindi psycho si Kizaru, na walang konsensya. Dito ay malinaw na masakit sa loob ni Kizaru na kinailangan niyang atakihin ang mga kaibigan niya sa Egghead na nagresulta pa sa pagkamatay ni Vegapunk. Sa bandang dulo ng chapter, ang ancient robot sa Egghead ay tuluyang nang nagising o nag-activate. Ang robot ay nag-sorry kay Joy Boy. Sa umpisa ng chapter ay makikita natin ang Marines na nagbibigay ng report na ang mga natitirang pasifista sa Egghead ay natalo na ni Saint Nosjuro. Nakita natin na inumpisahang atakihin agad ni Nosjuro ang mga pasifista pagdating niya pa lang sa isla. Sa bilis ng paggalaw ni Nosjuro ay natalo na niya agad ang lahat ng pasifista sa isla. Habang sa northeast part naman ng isla ay kinalaban ni Franky si Vice Admiral Red King at tinalo to ni Franky gamit ang strong right attack niya. Si Bonnie naman gamit ang Devil Fruit power niya ay ginawang bata si Vice Admiral Pomsky at pagkatapos ay sinipa to ni Bonnie. Dahil dito si Vice Admiral Guillotine ay nashock sa kalupitan ni Bonnie sa batang Pomsky. Para naman sa mga fans na naghihintay ng update kay Zoro at Jinbe, sa chapter na to ay sobrang exciting ang mangyayari sa kanilang dalawa dahil wala sa chapter na to si Zoro at Jinbe. Sa laboratory ay ginaid ni York si Saint Mars sa room na may mga monitor kung saan unang nag-broadcast ang message ni Vegapunk. Winasak ni Mars ang room na to gamit ang beam attack niya. Pero sa kabila nito ay tuloy-tuloy pa rin ang recording broadcast ni Vegapunk sa buong mundo. Pinaliwanag ni York na ang totoong source ng broadcast ay ang pinakabagong version ng Denden Mushi na tinawag ni Vegapunk na Haishin Denden Mushi o Distribution Denden Mushi. At ito ay nakatago sa ibang lugar. Pinlanong wasakin ni Mars ang buong laboratory para ma-eliminate niya agad ang Haishin Denden Mushi ng mabilis. Pero pinigilan siya ni York. At sinabi ni York, ang weapon development floor at power plant ay madadamay kapag sinira ni Saint Mars ang buong laboratory. Dagdag pa ni York ay maaari ding madamay ang Punk Records kung sakaling maging malaki ang sira sa laboratory. Habang nag-uusap sila ay naramdaman ni Saint Mars na mayroong small voice na nanggagaling sa Punk Records. Inisip ni Saint Mars na maaaring ito ang Haishin Denden Mushi. Kaya dali-dali niyang pinuntahan ang lugar kung saan niya to naramdaman. Sunod ay pumunta sa lugar kung nasaan si Stussy at Kaku. Si Kaku ay nagkamalay na at tinanong niya si Stussy kung inabandona na ba nito ang mga Straw Hat Pirates. Pero ayon kay Stussy ay pinili niyang manatili doon
para magawa niya ang final job niya na i-shutdown ng Frontier Dome habang tumatakas ang Straw Hat Pirates. Sa lugar naman kung nasaan sila Nami ay hinanda na ni Usopp ang Kudiverse ng Sunny. Pero ayon sa kanya kung walang tulong ng Vega Force 1 ay hindi aabot ang Kudiverse ng Sunny sa dagat. Sinabi ni Edison na magtiwala lang sila sa kanya at pagkatapos ito ay biglang lumipad paalis si Edison papunta sa barrier. Habang paalis si Edison ay nakita niya ang damage sa katawan niya at ito ay 78% na. Pero kahit ganito ay sinabi ni Edison na hindi siya basta mamamatay. Sunod ay pumunta kung nasaan sila Luffy at dalawang giant captains. Si Jupiter ay hinigop ng malakas ang hangin sa paligid at sa lakas ito ay hindi makagalaw sila Luffy, Dory at Brogy. Pero sunod ay nakaisip ng paraan si Luffy at sinipa niya ang isang malaking building para mahawakan niya to. At sunod ay hinagis niya to sa bibig ni Jupiter na naging dahilan para tumigil ang ginagawa ni Jupiter. Pagkatapos ito ay naubos na ang energy ni Luffy kaya nawala na ang Gear 5 form niya at naging matandang Luffy na naman siya. Pero binigyan siya ni Brogy ng special Elbaf emergency food na tinatawag na Hakari. Ang Hakari ay based sa national dish ng Iceland na naglalaman ng fermented shark. Noong kinain to ni Luffy ay hindi siya nasarapan dito. Pero pagkatapos ito ay bumalik agad sa normal o base form si Luffy. Si Saint Mercury ay hinabol sila Luffy. Kaya inatake ni Luffy ng kanyang technique na Gomu-Gomu no Red Rock ang ulo ni Mercury. Pero sa atake na to ang nasaktan ay ang kamao ni Luffy dahil sa sobrang tibay ng ulo ni Mercury. Sunod ay pinakita ulit ang Labo Face at pinakita na umaakit ng ulap si Saint Saturn na makikita na ang legs ni Saturn na umabot na malapit kila Nami. Sa Northeast Coast naman kung nasaan sila Bonnie ay biglang may umatake sa isa sa mga giants na kasama nila. Pinakita si Nosjuro na humarang sa harap ng giant warrior ship. Si Bonnie ay nagulat at tinanong kung sino si Nosjuro. Sa huling page ng chapter sa Punk Records ay pinakitang nag-transform sa human form si Saint Mars at naglakad papunta sa lugar kung nasaan ang Haishin Dendenmushi. Maririnig sa background ang broadcast na sinasabi ni Shaka na 1 minute na lang ang natitira bago magumpisa ang broadcast nila. Sunod ay nakita na ni Mars ang Haishin Dendenmushi na nasa sahig ng isang dark room. Sabi ni Mars na malas ni Vegapunk dahil nakita na niya ang source ng broadcast. Pero sunod ay biglang may narinig na kakaiba si Saint Mars. Dahil dito ay biglang tumingin sa taas si Saint Mars at naging seryoso ang mukha niya sa nakita niya. Habang naghahanda na ang mundo para makinig sa message ni Vegapunk sa Egghead ay pinakita na pinoprotektahan ni Sanji sila Bonnie mula kay Nosjuro. Pagkatapos ay tumulong din si Oimo, Kashi at Bonnie sa pag-atake kay Nosjuro. Si Saint Mars naman ay nabigo sa pagpigil sa message ni Vegapunk dahil peke pala ang Dendenmushi na nakita niya. Habang si Saint Saturn naman ay inaatake ang Thousand Sunny kung nasaan ang grupo nila Nami para patayin ni Saturn si Robin. Pero pinigilan ng ibang Straw Hats ang atake ni Saint Saturn. Habang nahihirapan pa din sa paghanap ng Dendenmushi sila Saint Mars at York ay nasabi na ni Vegapunk sa kanyang message na ang mundo ay lulubog sa dagat. Dahil dito ay maraming tao sa mundo ang nagulat sa sinabi ni Vegapunk sa message niya. At pinakita din si Doflamingo sa Impel Down. At sinabi ni Doflamingo na maraming bansa ang mawawala sa mapa kapag tumaas pa ang dagat ng 5 metro. Sa Egghead ay desperado na ang mga Gorosei at nagdesisyon sila na patayin ang lahat para mapigilan lang ang message ni Vegapunk. Sa message ni Vegapunk ay sinabi niya na magkakaroon ng lindol na magiging dahilan para tumaas ng 1 metro ang dagat na kinagulat ng lahat dahil ang lindol na sinabi ni Vegapunk ay nangyari nung araw na yon. Sinabi din ni Vegapunk na isa sa kasalanan niya sa world government ay ang pag-aaral niya ng Void Century. Sinabi ni Vegapunk sa mundo ang tungkol kay Joy Boy na pinakaunang pirata sa mundo na nabuhay noong Void Century. Si Edison naman ay gumawa ng paraan para makatakas ang Thousand Sunny sa Egghead Island. Pinakita ang reaksyon ng mundo tungkol sa sinabi ni Vegapunk tungkol kay Joy Boy. Sa pagpapatuloy ng message ni Vegapunk ay sinabi niya ang pangyayari tungkol sa Void Century kung saan nagsama-sama ang 20 kingdoms na ngayon ay kilala bilang world government para labanan ang grupo ni Joy Boy noon. Sa Egghead naman ay pinakita si Stacy na ayaw nang umalis sa Egghead dahil para sa kanya ay wala nang saysay ang buhay niya na ngayon na namatay na si Vegapunk. Si Zoro at Jinbei naman ay nagmamadali nang bumalik sa Thousand Sunny. Sa pagpapatuloy ng message ni Vegapunk ay sinabi niya na sa gera noong Void Century ay natalo ang grupo ni Joy Boy
At ang gera na yun ay nag-iwan ng permanent damage sa mundo. Ayon kay Vegapunk na mula noon, 800 years ago, ay tumaas ang dagat ng 200 metro. At ang mga islang tinitirhan ng mga tao ngayon sa present time ay ang remnants na lang ng malalaking kontinente noong Void Century. Nireveal din ni Vegapunk na ang dahilan ng pagtaas ng dagat ay ang ancient weapon na nag-e-exist pa din ngayon sa present time. Kaya ayon kay Vegapunk, maaaring ang war noon ay hindi pa din natatapos hanggang ngayon. Pinakita ang mga reaksyon ng mga tao sa mundo noong nalaman nila ang tungkol sa ancient weapons. At sunod ay nireveal naman ni Vegapunk sa message niya ang tungkol sa Mother Flame, ang energy source na inimbento niya para sa mundo. At nadiscover niya na may nagdakaw ng maliit na parte nito. Pagkatapos ay sinabi niya na ang nawawalang parte ng Mother Flame ay ginamit ng world government para ipang power nila ng ancient weapon na ginamit nila para wasakin ang Lelouch Kingdom. Sinabi ni Vegapunk na balang araw ay marireveal ang lahat tungkol sa mystery ng Void Century at ang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa truth of the world ay ang Roger Pirates. Habang nangyayari ang announcement na to ay pinakita sa Egghead, si York na nalaman na kung saan tinago ni Vegapunk ang transmission Denden Mushi at ito ay nasa loob ng giant robot at dali-dali niya tong nireport agad sa mga Gorosei. Ang mga Sword member ay pinakita na nakikinig din sa message ni Vegapunk at nagpapagaling sila sa Marine Hospital. Habang sa Egghead ay natake na naman ni Nosjuro ang Thousand Sunny pero hinarang nila Zoro at Jinbe ang atake ni Nosjuro. At pagkatapos ay sinabihan nila si Nami na paanda rin na ang Thousand Sunny paalis ng Labo Face. Ang mga giant naman ay naghahanda na ding umalis sa Egghead. Sa pagpapatuloy ng message ni Vegapunk ay sinabi na niya ang final part ng message niya. At ito ay tungkol sa Will of D. Pero hindi natuloy ang message ni Vegapunk dahil biglang inatake ni Valkyrie ang giant robot na naging dahilan para tumigil ang message ni Vegapunk. Habang lumulubog sa dagat ang Iron Giant dahil sa atake ni Valkyrie ay inisip ng Iron Giant kung saan napunta si Joy Boy na narinig niya na nandun. Ang 5 elders naman ay nagdesisyon na ang next target nila ay si Lilith at Atlas. Sila Luffy, Dory, Brogy ay nakasakay na sa giant warrior ship habang si Sanji naman ay sinabihan na din ang Thousand Sunny na kailangan na nilang tumakas. Sunod ay inatake ni Saint Mars ang giant warrior ship pero ito ay hinarang nila Dory at Brogy. Si Luffy naman na nakarecover na ulit dahil nakakain na ulit siya sa giant warrior ship ay nagawa ulit mag-transform sa kanyang Nika form. At sunod ay tinulungan ni Luffy na ma-realize si Bonnie kung paano makapag-transform ng tama sa Nika form. At dahil dito ay nagawa na din ni Bonnie na makapag-transform sa totoong Nika form. At pagkatapos ito ay narinig ulit ng giant robot ang Drums of Liberation na nakapag-activate ulit dito. Sa Labo Face ay pinakita na kinukumbinsi ni Kaku si Stacy na tumakas sa Egghead. Sa lugar naman kung nasaan sila Luffy ay sinabi ni Luffy na ang paraan lang para matalo nila ang 5 elders ay patalsikin ang mga to palayo sa Egghead. Sunod ay hinawakan na ni Luffy si Saint Mars at sinabihan niya sila Frankie, Sanji at Bonnie na sabay-sabay nilang atakihin si Luffy. Dahil dito ay nagawa nilang mapatalsik si Mars palayo ng Egghead na naging dahilan para bumalik si Mars sa Marijua. Pagkatapos ito ay nagdesisyon si Atlas na pumunta sa Thousand Sunny kung nasaan si Lilith. Sunod ay bumalik na ang message si Vegapunk nung nakarecover ang Iron Giant. Dahil dito ay sinabihan ni York ang mga Gorosei na kailangan nilang wasakin ang Iron Giant para tumigil na ng tuluyan ang message. Sunod ay sinubukang higupin ni Jupiter ang Giant Ship pero sinuntok ni Luffy si Jupiter para pigilan to. Pagkatapos ito ay si Valkyrie naman ang atake sa Giant Ship pero biglang dumating ang Iron Giant at sinuntok nito si Valkyrie. Nagumpisa ang chapter sa flashback sa Punk Hazard na nangyari 26 years ago. Nung panahon na to ay maganda pa ang Punk Hazard at ito ay madami pang halaman at puno na nakapalibot sa facilities ng Punk Hazard. Sa entrance ay kinakausap ni Vegapunk si Clover. Nakikiusap si Clover kay Vegapunk na tulungan siya nito sa research niya tungkol sa Void Century dahil kailangan ni Clover ang expert na katulad ni Vegapunk. Pero tinanggihan siya ni Vegapunk. Sinabi ni Vegapunk na nagtatrabaho na siya para sa world government kaya hindi niya pwedeng pag-aralan ang Void Century. Sinabi din ni Vegapunk kay Clover na baka nakalimutan na ni Clover kung ilang beses na siyang inaresto ng government at minamanmanan na nila ang bawat kilos ni Clover. Ang dahilan lang kung bakit malaya pa si Clover hanggang ngayon ay para masundan siya ng mga Marines kapag bumalik siya sa isla niya. At pag nangyari to ay lulusubin ng mga Marines ang lugar niya para hulihin na din ang lahat ng mga nakatira doon. Pero kinwento ni Clover kay Vegapunk na ang taong may D sa pangalan niya
niya ay pinatay sa harapan niya dati. At ang taong to ay ang kapatid ni Clover. Dito ay nagulat si Vegapunk. Sunod ay sinabi na ni Clover kay Vegapunk ang full name niya na Cleo D. Clover. At nung panahon na namatay ang kapatid niya ay dinenay niya ang pangalan niya para makasurvive siya. Pagkatapos ay may ipapakitang panel na pinatay ang kapatid ni Clover. At nagsinungaling si Clover na sinabi niya na kaibigan niya lang yun para hindi siya patayin ng world government. Sunod ay umiyak na sinabi ni Clover kay Vegapunk na hindi siya makapaniwala na may mga tao sa mundo na mamamatay dahil lang pinanganak sila o kapag sinabi nila ang pangalan nila na may D. Pero nagmatigas pa din si Vegapunk at sinabi na hindi niya tutulungan si Clover at kakalimutan niya ang lahat ng sinabi ni Clover sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Clover kay Vegapunk na maghintay lang si Vegapunk dahil isosolve niya ang voices na naririnig niya na galing sa Void Century. Pagkatapos ito ay nag-cut na sa 22 years ago kung saan nabalitaan ni Vegapunk at Caesar na winasak na ng Buster Call ang Ohara. Si Caesar ay sinabi na sana ay nakita niya ang massacre sa Ohara habang si Vegapunk naman ay nalungkot sa balita na to. Sunod ay nagpunta si Vegapunk sa Ohara. Ito ay bago pa nangyari ang flashback na nakita natin sa chapter 1066 kung saan nagkita sila ni Dragon. Si Vegapunk ay umiiyak sa harap ng lake ng Ohara habang hawak niya ang wanted poster ng bata na si Nico Robin. Dito din ay nakita niya ang mga libro na nasa lake na sinagip ng mga taga-Ohara sa sunog. Di makapaniwala si Vegapunk na tinaya ng mga taga-Ohara ang buhay nila para sagipin ang mga libro dahil wala naman mangangahas na ituloy ang research ng Ohara. Ang message ni Vegapunk ay tumuloy na ulit at makikita si Zeph at Patty na nakikinig sa Barati. Makikita din ang Tequila Wolf kung saan nilalatigo ng mga guards ang mga prisoners. Sa Egghead naman ay naiyak si Robin sa message ni Vegapunk. At sa message ni Vegapunk ay sinabi niya na ang history ay sinusulat ng mga nananalo sa war. Habang ang mga boses ng mga natalo ay nililibing na sa ilalim ng dagat. Pero pagkatapos ng maraming sakripisyo ay natuklasan ni Vegapunk ang ibang sekreto na binura ng world government. At ito ang pinamahagi niya sa mundo. Sinabi din ni Vegapunk na sana ang message niya ay na-broadcast ng maayos sa mundo. Sunod sa lava phase ay makikita si Zoro at Jinbe na nasa 1,000 sunny na. Si Nosjuro naman ay tumalsik ng malayo pero makikita na mabilis na itong bumabalik sa 1,000 sunny. Pinigilan ni Lilith ang Straw Hat Crew sa pag-launch ng Cody Burst dahil kapag inatake sila ni Nosjuro sa ere ay siguradong hindi sila aabot sa dagat. Ibig sabihin ay hindi sila pwedeng umalis hanggang nandun pa si Nosjuro. Sunod ay biglang dumating si Atlas at sinuntok niya si Lilith na naging dahilan para mawalan ng malay si Lilith. At ito ay naramdaman ni York. Sinabi ni York na nawala na ang signal ni Lilith. Kaya si Atlas na lang ang natitira sa mga satellite ni Vegapunk. Sunod ay sinabi ni Atlas kila Nami na sila na ang bahala kay Lilith. At si Atlas na ang bahala kay Nosjuro. Si Nosjuro ay pabalik na sa 1,000 sunny. Pero lumipad si Atlas at sinalubong niya si Nosjuro. Dahil dito ay hiniwa ni Nosjuro ang isa sa braso ni Atlas. Pero nahawakan pa din siya ni Atlas at pagkatapos ay ginamit ito ang booster ng shoes niya at pati na rin ang jetpack niya para mailayo niya si Nosjuro. Habang ang 1,000 sunny naman ay lumipad na gamit ang Cody Burst. Sa lugar naman kung nasaan sila Luffy ay pinakitang kinakausap ni Emmet si Luffy. Makikita si Luffy na sobrang excited sa robot. Sinabi ni Emmet kay Luffy na masaya siya na nakita niya ulit si Joy Boy. Habang si Luffy naman ay nalito at tumingin sa paligid niya kung sino ang sinasabing Joy Boy ni Emmet. Dahil dito ay may nakakatawang reaksyon si Emmet. At sunod ay sinabi ni Emmet na si Luffy ang kinakausap niya. Sinabihan din ni Emmet na umalis na sila Luffy dahil ang mga kalaban nila Luffy ay kalaban niya din. At masaya si Emmet na nagkaroon siya ng pagkakataon na lumaban ulit para kay Joy Boy. Si Luffy naman ay bumilib na nakakapagsalita si Emmet. Sunod ay nakipaglaban na si Emmet. Sinabi niya na ngayon na nasa panganib si Joy Boy ay kailangan niya itong protektahan. Si Dory at Brogy ay hinanda na ang barko nila para makaalis. Tinanong ni Brogy si Luffy kung kakampi ba nila ang giant robot. Sinabi ni Luffy na sabi ng robot ay puprotektahan nito si Joy Boy. At tinanong niya si Brogy kung sino si Joy Boy. Si Brogy naman ay nagulat dahil wala naman silang narinig na nagsalita ang robot.
At dahil dito ay nagulat si Luffy. Ibig sabihin lang ay maaaring nag-uusap si Emmet at Luffy gamit ang voice of all things. Si Jupiter ay nilusob ang robot habang si Emmet naman ay hinanda ang kaliwang kamay niya na pumorma na magre-release ng attack na katulad ng Mazinger's Rocket Punch. Pero dahil sa sobrang luma na ng robot ay walang lumabas na atake dito. At dahil dito ay na-disappoint si Luffy, Sanji at Franky. Si Jupiter ay kinagat ang parte ng katawan ni Emmet at ang isang braso ni Emmet ay nakain ni Jupiter. Pero hinawakan pa rin ni Emmet si Jupiter gamit ang isang braso niya. Pero sunod gamit ang katawan ni Jupiter ay tumalon si Saturn papunta sa Elbaf ship. At sunod ay tiningnan ni Saturn ang target niya na si Kuma at Bonnie. Nasa ere na ang Thousand Sunny at ito ay nakita ni Sanji na nasa Elbaf ship. Si Nosjuro naman ay natake ng blade niya si Atlas at sinabi na hindi siya makapaniwala na isasakripisyo ni Atlas ang sarili niya. Pero sinabi ni Atlas na ginagampanan niya lang ang tungkulin niya at pagkatapos ay nag-self-destruct na si Atlas. At dahil dito ay nasabugan ang parte ng muka ni Nosjuro. Sunod ay maririnig ulit ang message ni Vegapunk. Nabi ni Vegapunk na gusto niya man ituloy pa ang research niya ay may mga pagkakataon na hindi mapipigilan mangyari. 25 years ago, ang pirate na si Goldie Roger kasama ang crew niya ay nagawang malibot ang mundo. Ito ay achievement na hindi pa nakikitang nagawa ng iba. Ang Thousand Sunny ay makikitang lumilipad at malapit na sa dagat kung nasaan din ang Elbaf ship. Si Usopp at Chopper ay umiiyak dahil sa nangyari kay Atlas. Sinabi ng Straw Hat Pirates na aabot na sila sa dagat. Sunod ay nireport ni York na nawala na din ang signal ni Atlas at ang natitira na lang na Vegapunk sa mundo ay si York. Pero sinabi ni Nosjuro na hindi pa sila tapos dahil ang message ni Vegapunk ay tuloy pa din nagbo-broadcast. At pagkatapos ay nagkasundo ang mga Gorosei na kailangan na nilang patigilin ang message. Sunod ay nilusob ni Jupiter at Valkyrie si Emmet habang si Emmet ay umuusok-usok na at wala ng isang braso. Sabi ni Emmet ay nabubulok na siya at maaaring ito na ang right time na sinasabi ni Joy Boy na kailangan niya nang gamitin ang special function niya. Sa huling part ng chapter, tuloy ang message ni Vegapunk. Sinabi ni Vegapunk na nalaman na ng Roger Pirates ang truth of the world, ang mga boses na galing sa Void Century. At sunod ay sinabi ni Vegapunk na ito ang pinaniniwalaan niyang mangyayari sa future ng mundo. Sa Impel Down naman ay makikita ang mga prisoners na nagulat sa narinig nila na message ni Vegapunk. Noong sinabi na ito ang pangalan ni Roger ay Goldie Roger. Dahil ang alam pa din na pangalan ni Roger ng karamihan sa mundo ng One Piece ay kung ano ang nasa bounty poster niya. At ito ay Gold Roger. Nag-umpisa ang chapter na inaatake na ni Saturn si Bonnie at Kuma gamit ang poisonous legs niya. Pero ito ay sinangga ng mga giants. Si Luffy naman ay nakita na nag-transform na ulit si Bonnie sa Nika form niya. At sinusubukan itong tumayo pero mukhang pagod pa din si Bonnie. Sinuntok ni Luffy ang isa sa mga legs ni Saturn na umaatake kay Bonnie. Pero hindi pa inaatake ni Luffy si Saturn. At sinabihan niya si Bonnie na dapat ay si Bonnie ang umatake kay Saturn. Sunod ay galit nang tiningnan ni Bonnie si Saturn. At pagkatapos ito ay nakatayo na siya ulit at lumutang sa ere. Ayon kay Vegapunk, ang nangyari noong Void Century ay mangyayari ulit sa present time dahil ang mga ancient weapons na ginamit nila noon ay nag-i-exist pa din hanggang ngayon. At habang sinasabi to ni Vegapunk ay makikita ang reaksyon ni Vivi at Shirahoshi dito. Sa Skypiea naman ay makikita din si Konis at Aiza na dumating sa palace at binati nila si Viper. Pero hindi naririnig ng Skypiea ang message ni Vegapunk. Sunod sa message ni Vegapunk ay sinabi niya na ang mga descendant ng mga race na gustong burahin ng world government sa history noon ay may ilan-ilan pa din na nag-i-exist hanggang ngayon. Sa message naman na to ay makikita natin ang sinasabi ni Vegapunk. Makikita natin si Kuma sa Elbaf ship at ang flashback ng usapan nila ni Vegapunk tungkol sa Buccaneers. Makikita din si Marco na naalala niya ang usapan nila noon ni Whitebeard tungkol sa Land of the Gods na nasa Red Line. Si King ay makikita rin na may mga benda na nasa isang dark room. At naalala niya ang mga Lunarians. At ang huli ay si Pudding na nasa kulungan pa din ng Blackbeard Pirates. Si Pudding naman ay naalala ang mga panunukso sa kanya noong bata siya dahil mayroon siyang 3 mata. Si Saturn ay sinusubukan pa ding atakihin si Bonnie pero ang mga atake niya ay sinasangga ni Luffy. Si Bonnie naman ay naalala noong unang nagkita si Saturn at Kuma sa God Valley.
naalala rin niya si Genie noong baby pa si Bonnie. At noong nalaman niya na si Saturn ang may idea na pag-eksperimentuhan ang nanay niya na si Genie. Sunod ay galit nang sinabi ni Bonnie na hindi niya mapapatawad si Saturn sa ginawa nito sa nanay at tatay niya. Nabi din ni Bonnie na hindi totoong gods ang mga Gorosei at Celestial Dragons, pero merong totoong god na nag-i-exist. At nag-i-exist din ang mga heroes. Habang sinasabi to ni Bonnie ay makikita ang reaksyon ni Sentomaru at Kizaru na nakahiga pa din. Sunod ay naalala ni Bonnie ang panahon na kinikwento sa kanya ni Kuma ang tungkol kay Nika. Nasasagipin si Bonnie ni Nika. Sunod ay sinabi ni Bonnie na pinangarap niya na magkasama sila ng nanay at tatay niya. At nag-i-exist si Bonnie ngayon dahil ito ang wish ng parehong magulang niya. Dahil dito ay lalong nagalit si Saturn at tinawag na insekto sila Bonnie at Kuma. Sunod ay naghanda na ng combo attack si Bonnie at Giant Luffy para kay Saturn. Habang nangyayari ito ay tumuloy ulit ang message ni Vegapunk. Sinabi ni Vegapunk na kapag dumating na ang panahon ng disaster ay sana maging ligtas ang lahat. Dahil naniniwala siya sa wisdom ng mga tao at naniniwala din siya sa science. Dito naman ay makikita ang mga reaction na maaaring related sa sinabing message ni Vegapunk. At ito ay si Iceberg, Judge at Caesar. At ang shooter ni Nami noon na si Haredas. Sunod ay bumalik ulit sa Egghead at makikita si Emmet na kinakalaban pa din si Jupiter at Valkyrie. Habang si Bonnie at Luffy naman ay inatake na ng combo attack nila si Saturn. Si Bonnie ay inatake si Saturn ng technique niya na Nika Punch of Liberation. At ito ay tumama sa mukha ni Saturn. Habang si Luffy naman na naka-giant form ay sinuntok ang katawan ni Saturn. Dahil dito ay nagkaroon ng maraming butas ang katawan ni Saturn. At ang ibang galamay at sungay niya ay naputol. At pagkatapos ito ay bumagsak na sa dagat si Saturn. Dahil dito ay nagdiwang ang mga giants at kahit si Kuma ay makikitang napangiti ng konti. Si Bonnie naman ay napaiyak na sa tuwa. Habang si Luffy naman ay tumawa at sinabi na ang galing din ni Bonnie. Ang Thousand Sunny ay malapit nang bumagsak sa dagat, malapit sa Elbaf ship. Ang message naman ni Vegapunk ay tumuloy na ulit. Sinabi niya ang pagkamatay ng legends na katulad ni Roger at Whitebeard ay hindi ang katapusan, kundi panimula ng New Era. At ang mga tao sa New Era na mayroong determinasyon, lakas at vision na patuloy pa rin sa kanilang paglalakbay sa kabila ng maraming balakid ay sila ang pinakamalapit na malaman ang truth of the world. Sa message na to ay makikita ang flashback ni Roger noong sinabi niya ang legendary final words niya. Sunod, sinabi ni Vegapunk sa message niya ay hindi pa din sigurado kung ang makakakuha ng treasure ay ang taong hinihintay ni Joy Boy. Sa Hachinoso ay makikita ang mga pirata na hindi makapaghintay sa pagbalik ni Blackbeard para umalis na sila sa isla at hanapin ang One Piece. Sa Sabaody naman ay makikita si Rayleigh na nakatulog na sa sobrang kalasingan. Sa Red Force naman ay makikita rin si Shanks na sobrang lasing din, na sinabihan pa siya ng crew niya na naparami na naman ang inom ni Shanks. Sa Cross Guild naman ay makikita ang mga tauhan ng Cross Guild na namanghala naman kay Buggy dahil sa deep connection ni Buggy sa true history. Habang si Crocodile at Mihawk ay naiinis lang na nakatingin sa mga to. Si Buggy naman ay nashock na naman sa development ng story niya. Sa Marine Headquarters ay makikita ang ibang Marine na sinasabi na kailangan nilang kunin ang One Piece bago pa ito makuha ng iba. Sunod ay tumuloy na ang message ni Vegapunk. Ayon kay Vegapunk, kung matutupad man ang wish ni Joy Boy o hindi, ang kapalaran ng mundo ay nasa kamay lang ng taong makakakuha nito, ng taong makakakuha ng One Piece. Sa final message na to ni Vegapunk ay makikita ang maraming relevant characters sa One Piece na katulad ni Luffy, Blackbeard, Shanks, Buggy, Akainu, Dragon, Imo, Kobe, Kuzan, Figureland Garling at Sabo. Pero sa bandang huli ng panel ay may makikita ring mysterious character na mayroong cape at may hawak na sword na katulad ng kay Shanks. Nagulat ang lahat nung sinabi ni Vegapunk na ang kapalaran ng mundo ay nasa kamay ng kung sino man ang makakakuha ng One Piece. Sa Hachinoso naman ay pumayag na si Blackbeard na mamit na si Caribou. Sa Egghead ay pinakita na ang atake ng Gorosei ay tinapos na permanently ang message ni Vegapunk. Si Emmet naman ay nag-apologize kay Joy Boy, pati na din kay Luffy. Sinabi ni Emmet na binigo niya si Joy Boy na maging king noon. Nung nagpakilala na si Luffy kay Emmet ay nagpasalamat si Emmet kay Luffy dahil narinig niya ulit kay Luffy ang Drums of Liberation.
Pagkatapos ay sinabi ni Emmet na hindi niya papayagang mamatay si Luffy. At sunod ay nagpakawala na ng napakalakas na Conqueror Saki si Emmet na naging dahilan para bumalik ang mga Gorosei sa Marijua except lang kay Saturn. Ang atake na to ni Emmet ay napakalakas na naramdaman din to ni Imo na nasa Marijua. Sunod ay pinakita na ligtas ng nakababa sa dagat ang Thousand Sunny at sabay na naglayag ang Giant Warrior Ship at Thousand Sunny paalis ng Egghead Island. Habang tumatakas sa sila Luffy ay may pinakitang flashback si Emmet nung panahon na buhay pa si Joy Boy. Sa flashback ay sinabi ni Joy Boy kay Emmet na gamitin ni Emmet ang haki na nilagay ni Joy Boy sa kanya sa tamang panahon. Sa umpisa ng chapter ay makikita ang lahat ng Marines at mga Vice Admirals na nawalan ng malay dahil sa lakas ng Conqueror Saki ni Joy Boy na pinakawalan ni Emmet sa last chapter. Si S-Snake na nasa loob pa din ng bubble ay sinusubukang gisingin ng mga Marines para habulin nila ang Straw Hat Pirates. Sa Elbaf ship naman ay nagpapasalamat si Luffy kay Emmet pero wala nang reaksyon si Emmet. Si Dory at Brogy ay sinabi na hindi na nila nararamdaman ang presence ng mga kalaban dahil nawala na ng balay ang lahat ng kalaban nila. Ayon kay Dory, ang Conqueror Saki na pinakawalan ng Iron Giant ay mas malakas pa kaysa sa haki ni Red Hair Shanks. Pagkatapos ito ay makikita na naglayag na paalis ng Egghead ang Elbaf ship at Thousand Sunny. Si Bonnie na nasa kanyang natural child form ay nakatulog na sa tabi ni Kuma. Si Zoro naman ay relax lang habang si Usopp ay umiiyak na binati si Dory at Brogy sa Elbaf ship. Pati na din si Luffy na nag-revert na sa kanyang wrinkled form habang nakahiga sa tabi ni Nami. Si Sanji naman ay nakatayo at tinitignan ng katawan ni Vegapunk. Sinabi ni Sanji na hindi siya komportable sa mga sinabi sa kanya ni Vegapunk. Sunod ay pinakita ang flashback 2 weeks ago sa Egghead Island. Nalaman ni Shaka na nagkaroon ng pagbabago sa data ng power plant ng Egghead. Kaya pinakita niya ang data kay Vegapunk at Pythagoras. Sinabi ni Shaka na tumaas ang energy na ginagamit nila para sa mga Seraphim at ito ay malaking issue para sa kanila. Ito ay kinagulat ni Pythagoras dahil iba ang nasa records nila. Sumagot naman si Shaka na magaling ang pagkakatago ng anomaly sa records at dahil dito ay nalaman ni Vegapunk na ang may kagagawa nito ay isa sa Vegapunk at ang una nilang suspect ay si Lilith. Pagkatapos ito ay nag-imbestiga sila kung sino ang traidor sa mga Vegapunk at pagkatapos ng isang linggo ay nalaman nila na si York ang nag-traidor sa kanila. At ito ay kinagulat ni Shaka at Vegapunk. Nakita ni Pythagoras na fake ang mga memories na ina-upload ni York sa Punk Records at minamanipula din ni York ang mga videos ng Dendenmushi sa Egghead. Nakita din ni Shaka na iniiba din ni York ang data ng mga CB's weapons. Sunod ay nagsisi si Vegapunk kung bakit ginamit niya ang greedy motion niya noong ginawa niya si York. Sabi ni Shaka ay hulihin na lang nila si York pero ayon kay Vegapunk ay huli na ang lahat dahil napatunayan na ni York ang usefulness niya sa world government sa pamamagitan ng pagbigay niya ng Mother Flame. Siguradong buburay na ng world government ang ibang Vegapunk except kay York dahil nalaman na din ng Gorosei ang pag-aaral ng mga Vegapunk tungkol sa Void Century. Pinahanda na ni Vegapunk ang mga barko para makatakas ang mga nakatira sa Egghead pero ang mga Vegapunks ay mananatili sa Egghead dahil siguradong hindi din naman sila makakatakas dahil mayroong secret order ang mga Marines sa buong mundo na hulihin ang mga Vegapunk kaya walang saysay ang pagtakas nila. Sabi ni Shaka na hindi katulad ng Ohara ay mayroon silang technology na mag-broadcast sa buong mundo kaya ipapaalam nila sa buong mundo ang tungkol sa truth of the world na nalaman nila sa research nila tungkol sa Void Century. Dagdag pa ni Vegapunk na kailangan din nilang protektahan ang isa pa nilang technology na machine na gumagawa ng Cloud Island dahil malaki ang maitutulong ito kapag lumubog na ang mundo sa tubig. Sunod ay pinakita na minomodify ni Vegapunk ang Iron Giant para mailagay niya ang transmission Dendenmushi dito. Pero habang ginagawa niya to ay nakita siya ni York at tinanong kung anong ginagawa ni Vegapunk. Sinabi ni Vegapunk kay York na sinusubukan niya kung kayang patakbuhin ng Mother Flame ang Iron Giant. Sumagot naman si York na sana ay ma-perfect na ang Mother Flame. Habang si Vegapunk ay sinabi sa isip niya na buti na lang ay hindi pa na-perfect ang Mother Flame dahil mas delikado ang perfected Mother Flame sa kamay ng world government. Sunod ay pinakita ang 2 araw bago sa present time kung saan nag-record na si Pythagoras, Shaka at Vegapunk ng message nila sa Dendenmushi. Pagkatapos nilang i-record ang message ay binura na nila ang memory nila
sa mga nangyari ng 2 linggo para hindi malaman ni York ang plano nila. Kasabay nito ay nabura din ang knowledge nila na traitor si York. Noong nagising si Vegapunk pagkatapos nilang burahin ang memory nila ay meron siyang nakita na sulat na ginawa niya para sa sarili niya. Nakalagay sa sulat na na-leak na sa world government na nag-research sila tungkol sa Void Century at papatayin na sila ng mga to. Pero sa 2-week Void na memory niya ay nakagawa na siya ng countermeasure at sunod ay sinabi sa sulat na magtiwala lang siya sa sarili niya at tanggapin ang kamatayan niya. At ang isa pa, pero hindi na pinakita ni Oda ang sunod na laman ng sulat. Dahil ang sumunod na scene ay noong nakasakay na si Vegapunk, Sanji, Atlas at Franky sa Vegatank 8 sa lower part ng Egghead. Ito ay noong inaatake na ng Marines ang isla. Sinabi ni Vegapunk kay Sanji na wala na tong planong bumalik pa ulit sa taas ng Egghead. Sinabi niya din kay Sanji na pabayaan lang siya ni Sanji na mamatay. Dahil sa tingin ni Vegapunk ay mayroong importanteng bagay na mangyayari kapag namatay siya. Pero ayaw pumayag ni Sanji sa request ni Vegapunk at sinabi na hindi niya pababayaang mamatay basta si Vegapunk. Kaya sunod ay nakiusap si Vegapunk kay Sanji. Nahayaan na lang siya ni Sanji. At mayroon pang gustong idagdag na sasabihin si Vegapunk kay Sanji. Kaya tinanong ni Sanji kung ano yon. Pero bago pa natin malaman ang sinabi ni Vegapunk ay bumalik na ang scene sa present time. Sa huling page ng chapter ay makikita ang Giant Warrior Pirates na nagse-celebrate kung saan ay nagtotoast sila ng mga alak. Si Usopp ay nagse-celebrate habang nasa kamay siya ni Dory. Habang si Luffy naman ay kinuha ni Brogy habang kulubot pa din si Luffy. Si Chopper naman ay nasa balbas ni Brogy. Lahat sila ay masaya except lang kay Luffy dahil lupaypay pa din siya at kulubot dahil sa after effect ng Gear 5 niya. Sabi ni Luffy ay saka na lang sila mag-celebrate dahil hindi siya makagalaw. Si Usopp naman ay masaya na sinabi na pupunta na sila sa Elbaf, ang pangarap niyang puntahan na isla. Habang si Dory at Brogy ay tumatawa lang sa saya. Habang nakikita natin ang celebration nila ay mababasa na natin ang sinabi ni Vegapunk kay Sanji sa Egghead Island. Sinabi ni Vegapunk kay Sanji na kung mayroong makakakuha ng One Piece ay gusto ni Vegapunk na Straw Hat Pirates ang makakuha ng One Piece. Sa umpisa ng chapter ay ipapakita ang flying ship ni Morgans at mayroong komosyon na nangyayari kay Wapol, Vivi at Morgans. Excited na palang hinahanda ni Morgans ang susunod niyang headline na maaaring magkalat na naman ng takot sa buong mundo. At ang headline na to ay ang nangyaring labanan ni Law at Blackbeard, Kid at Shanks at ang pagbibintang niya na si Straw Hat Luffy ang pumatay kay Vegapunk. Dahil dito ay nagalit si Vivi kay Morgans at sinabi na walang matinong tao na maniniwala sa balita ni Morgans. Habang si Wapol naman ay inaawat na naman si Vivi. Pero si Morgans ay sinabi na wala siyang pakialam kahit lumubog ang mundo sa tubig dahil ang tinitirhan naman niyang barko ay lumilipad. At maaaring pag nangyari ang paglubog ng mundo ay magiging ira na to ni Morgans. At pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Sunod ay pumunta na sa Egghead Island at makikita natin si Sentomaru na sakay ng maliit na bangka paalis ng Egghead habang umiiyak siya. Sa kabilang banda naman ng Egghead ay makikita na sinusubukan ni Akainu na tawagan ang mga Marines doon. Pero knockout pa din ang lahat ng Marines kaya walang sumasagot sa tawag niya. Pero sunod ay sinagot ang tawag niya ni Kizaru na nag-iisang Marine nagising sa Egghead. Sinabi ni Kizaru kay Akainu na uutusan niya ang mga young Marines na magbigay ng status report kay Akainu kapag nagising na ang mga to. Pero si Akainu ay tinanong si Kizaru kung ligtas ba si Saturn at ang power plant sa Egghead. Sinabi pa niya na hindi maganda ang performance ni Kizaru sa Egghead Island dahil dito ay naging seryoso si Kizaru. At tinanong niya si Akainu kung naranasan na ba ni Akainu na patayin ang best friend niya dahil ito ang ginawa ni Kizaru noong pinatay niya si Vegapunk. Sunod ay sinabi pa ni Kizaru na kung sa tingin ni Akainu na nagiging soft na si Kizaru at nagdududa siya sa ability niya ay pumunta si Akainu sa Egghead para makita niya ang hinahanap niya. Habang sinasabi to ni Kizaru ay may papakitang konting flashback noong naging magkaibigan sila ni Vegapunk mula sa unang pagkikita nila. Pagkatapos ito ay sumigaw si Kizaru habang umiiyak dahil dito ay nashock si Akainu sa reaction ni Kizaru. At sunod ay nagsorry na si Akainu kay Kizaru. Pero sinabi ni Kizaru na manahimik na lang si Akainu.
Sa Elbaf ship ay umiinom ng konting alak ang mga Straw Hats crew, pero tinigil nila agad ang celebration dahil wala sila sa mood mag-celebrate. Si Nami, Usopp, Sanji at Chopper ay ipapakitang binabantayan ang natutulog na si Lilith sa giant sofa ng Elbaf ship. Na sa laki ng sofa na to ay nagmukha silang singliit ng langgam dito. Sunod ay biglang nagising na si Lilith at ito ay kinatawa nila Chopper. Si Lilith ay nagulat at hinawakan niya agad ang earpiece niya. Sunod ay kinwento na din nila kay Lilith kung ano ang nangyari sa Egghead habang wala siyang malay. Sinabi ni Usopp kay Lilith na siya lang ang Vegapunk na na-rescue nila sa Egghead. Si Nami ay sinabi na pinatulog ni Atlas si Lilith. Sunod ay sinabi ni Lilith na okay lang at sinabi na sa kanya ang lahat na nangyari sa mga Vegapunk. Si Sanji ay nagulat at tinanong si Lilith kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Sunod ay biglang umasta ng kakaiba si Lilith at biglang umiyak na parang bata. Sinabi ni Lilith na hayaan muna siya nila Nami na umiyak sandali. Sunod ay tinanong ni Usopp kung anong part ba ni Lilith ang evil. Pero biglang tumigil sa pag-iyak si Lilith at sinabi na gutom na siya. Nakinagulat ni Usopp. Sinabi nila na pwede nang kumain si Lilith dahil pinaganda na sila ng mga giants sa pagkain. Sunod ay naisip ni Sanji na ang maaaring dahilan kung bakit nagugutom si Lilith ay dahil nawala na ang connection ni Lilith kay York. Si Brook naman ay napansin na malungkot din ang mga giants na nasa giant stable. At sunod ay makikita natin na malungkot din si Luffy habang kumakain ng giant grape. Nainis si Luffy dahil hindi niya natupad ang promise niya kay Vegapunk na ililigtas niya to sa Egghead sa kabila ng pagiging yonko niya. Sinabi ni Chopper na malungkot talaga si Luffy kaya 5 cluster lang ng giant grape ang nakain ni Luffy. Pero si Lilith ay sinabi na itigil na ng lahat ang pagiging malungkot. Dagdag pa ni Lilith ay umiyak na siya sandali sa pagkawala ng ibang Vegapunk. At ang pagkawala ng mga Vegapunk ay kamatayan lang na masasabi ng iba. Pero ayon kay Lilith, ang lahat ng Vegapunk ay buhay sa kanya. At namatay lang to sa isip ng mga tao. Dahil dito ay nalito si Chopper at tinanong si Lilith kung naging ghost ba ang ibang Vegapunk. Pero si Lilith ay niliwanag na gusto niya lang naman sabihin na natupad ni Luffy ang promise niya kay Vegapunk. Dahil Vegapunk din si Lilith. Kaya naligtas nila Luffy si Vegapunk. Noong narinig to ni Luffy ay bumalik na siya sa pagiging masaya niya at pumunta na siya sa deck ng giant ship. Binati ni Luffy ang mga giants at sunod ay tinanong ni Oimo kung okay na ba si Luffy. Sunod ay pinasalamatan ni Luffy ang mga giants sa pagtulong nito sa kanila. Masaya naman siya sinagot ng mga giants na wala to sa kanila at sabay tanong kung gusto na ba ni Luffy ang mag-party. Pagkatapos ito ay sumigaw na si Luffy na ilabas na ang pagkain at mga alak. At ito ay kinatuwa ng giant chef at sinabi na kumain na sila hanggang gusto nila. Sunod ay tumawa na si Brogy sa saya. Si Usopp naman ay sinabihan na si Zoro na nasa Thousand Sunny pa din na okay na si Luffy na bumalik na to sa kanyang normal mood. At sunod ay nag-join na ang lahat ng Straw Hats sa party. Si Robin ay masayang niyakap si Chopper na parang stuffed toy dahil excited na si Robin na pumunta sa Elbaf para magkita sila ulit ni Jaguar de Sol. Sinabi naman ni Chopper na masaya din siya para kay Robin. Sunod ay kinuwento ng mga giants kay Luffy ang tungkol sa message ni Vegapunk sa mundo. Sinabi ng giants na ayon kay Vegapunk ay nakasalalay na ang mundo sa kamay ng kung sino man ang makakakuha ng One Piece. At sunod ay tinanong nila si Luffy kung sino sa tingin ni Luffy ang makakakuha ng One Piece. Pero si Luffy ay sinabi na ano ba sa tingin ng mga giants ang dahilan ng pagiging pirata ni Luffy. Sa final page ng chapter ay makikita lahat ng Straw Hat Pirates, si Lilith at mga giants na nagse-celebrate at nagtotoast ng alak. Habang sinasabi ni Luffy na hindi siya magpapapigil kahit kanino dahil siya lang ang magiging Pirate King. Pagkatapos ito ay sinabi na ng narrator na naglayag na ang 2 barko papunta sa Northeast kung nasaan ang pinakahihintay ng marami na Land of the Giants, Elbaf. Sa last panel ng chapter ay makikita ang silhouette ng isang tao sa dalampasigan ng Elbaf at hindi na to makapaghintay sa pagdating ng Straw Hats at mga giants. Makikita din natin ang message ng editor na mayroong mysterious person na naghihintay sa kanila sa Elbaf. Ang chapter ay nagumpisa sa Egghead Island. Ang mga Marines ay pinag-uusapan ang mga Seraphim at sinacharge nila ang mga to bago nila to isakay sa Marine ships. Si Lucci at Kaku ay papakita na sumasakay na din sa isa sa mga Marine ship. Ang isa sa mga Cypher Paul ay tinanong sila Lucci kung nasaan si Stacy. Sinabi ni Lucci sa Cypher Paul na pinatay niya na si Stacy. Noong sinabi to ni Lucci ay walang emosyon na makikita sa mukha niya, habang ang mukha naman ni Kaku ay nakatago. Kilala natin si Rob Lucci bilang psychopath mula pa nung bata siya. Pero sa mga nakaraang chapter ay nakita din natin na mabait si Rob Lucci sa mga kaibigan niya.
Kaya malaki ang posibilidad na pinatakas na lang ni Rob Lucci si Stasi para hindi to mapahamak dahil siguradong uhulihin si Stasi ng world government dahil sa ginawa nitong pagtatraidor. Sunod ay pumunta na kung nasaan si Saturn. Ipapakita ang konting flashback ni Saturn 200 years ago sa Marijua na confirmation na buhay na talaga si Saturn ng napakatagal na panahon. Si Saturn pala ang nagbigay ng order noon sa grupo ng scientists 200 years ago na wasakin si Emmet. Pero ang mga scientists noon ay pinili na itago si Emmet para pag-aralan ito ng pasikreto. Pagkatapos ay balik sa present time. Kinausap na ni Saturn ang siyam na Vice Admiral. Sinabi ni Saturn na nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila sa Egghead. At ito ay ang power plant, si York at ang punk records na napasa kamay na rin nila. Pero sa kabila nito ay nakaranas din sila ng malaking failure. Ang mga Vice Admiral ay nagsorry kay Saturn at sinabi na pupunta sila sa Elbaf para hulihin nila ang Straw Hat Pirates kung kinakailangan. Pero sabi ni Saturn ay hindi na ito kailangan gawin ng mga Marines. Dahil ang sinasabi pala ni Saturn na greatest failure nila ay noong hindi nila napigilan ang message ni Vegapunk sa mundo. Dahil dito ay sinabi ni Vice Admiral Doberman na bilang isang soldier ng government ay gusto niyang malaman kung ang message ba ni Vegapunk sa mundo ay totoo. Pero sunod ay bigla na lang pinasabog ni Saturn ang ulo ni Doberman. At ito ay kinagulat ng iba pang Vice Admiral na nandun din. At ang madali silang ipagising ang mga medical team para gamutin si Doberman. Sunod ay pumunta sa labo phase ng Egghead. Napansin ni York na nag-ooperate mag-isa ang Cloud Machine. Sinubukan tong pigilan ni York pero huli na siya dahil ang punk records ay kumalas na sa Egghead Island. At lumipad palayo dahil sa flying clouds na naproduce ng Cloud Machine. Sa Room of Authority ng Pangaea Castle ay pumasok si Garling. Sinabi ni Garling na mula ngayon ay siya na ang in charge kay York dahil siya na ang bagong warrior god of science and defense. Ito ay kinagulat ng ibang Gorosei dahil alam nila ang mangyayari sa pinalitan ni Garling na si Saturn. Makikita natin ang bagong title ni Garling bilang isa na sa Gorosei. Sinabi ni Garling na mula ngayon ay magkakaroon na ng malaking gulo sa buong mundo dahil sa nalaman ng mga tao tungkol sa truth of the world dahil kay Vegapunk. Pagkatapos ay sinabi ni Garling na magtulungan silang mga Gorosei na pagandahin ang mundo. Si Saturn ay biglang bumagsak sa lupa at napasigaw sa sakit. Nagulat na naman ang mga Vice Admiral na nakasaksi ng mga nangyayari. Makikita na mayroong black flames at lightning na nanggagaling sa katawan ni Saturn habang sumisigaw to sa sakit. Hindi makapaniwala si Saturn sa nangyayari sa kanya at na-realize niya na si Imo ang gumagawa sa kanya nito. Sinigaw niya ang pangalan ni Imo habang ang katawan niya ay mabilis na tumatanda at kumukulubot na parang mami. Ang mga Vice Admiral ay gulat pa din at di alam ang gagawin nila sa nakikita nila. Sunod ay narinig na ni Saturn ang boses ni Imo sa isip niya. Tinanong ni Imo si Saturn kung bakit hinayaan ni Saturn na makatakas si Joy Boy sa Egghead. Nagbakawa si Saturn kay Imo at sinabi na ang power ni Luffy ay unpredictable at nalampasan ang expectation niya. Sunod ay nagkaroon na ng malaking pagsabog ng black flames at lightning. Noong nawala na ang usok ay makikita na lang na isang kalansay si Saturn sa lupa. Ang punk records ay lumilipad na sa ere at nakalayo na to sa Egghead Island. Si Shaka, Edison, Pythagoras at Atlas ay buhay pa at pinag-uusapan nila ang tungkol kay York at punk record. Sabi ni Pythagoras na kayang mag-connect ng brainwaves sa punk records kahit saan sa mundo. Kaya posible na ma-access din ni York ang information sa punk records. Sinabi ni Edison na kahit na ganito ay mas maganda pa din na nailayo nila ang punk records sa kamay ni York at puprotektahan nila ang punk records hanggang dumating ang panahon na kayanin na din ng humanity na gamitin ang punk records. Sinabi ni Shaka na dahil binaril siya ni York ay hindi niya naisama ang laboratory ng Egghead sa pagtakas nila. Si Pythagoras naman ay sinabi na hindi sila makakapag-imbento ng mga bagong bagay dahil kulang sila sa budget at materyales. Si Edison naman ay sinabi na maaaring matulungan sila ng kaibigan nila. Habang nangyayari to ay makikita natin ang Egg Dome Corridor na mayroong maraming replacement parts para sa mga Vegapunk satellites. At dito ay bumuo ang surviving Vegapunk ng bagong katawan gamit ang ulo ni Edison, katawan at paa ni Shaka, left arm ni Atlas at right arm ni Pythagoras. At lahat sila ay nagsasalita sa brain ng ginawa nilang bagong Vegapunk pero hindi natin maririnig ang boses ni Old Man Vegapunk. Sunod ay tinawagan na ni Edison ang kaibigan niya na si Haredas. Si Haredas ay nagulat sa tawag at sinabi na akala niya ay patay na si Vegapunk.
Sa Kamabaka Queendom ay makikita si Koala na sinasummarize ang buong message ni Vegapunk para sa lahat ng Revolutionary Army. Sinabi ni Betty na ang mundo pala ay lumulubog sa dagat. Si Sabo naman ay sinabi na kaya pala pinili ng mga Celestial Dragons na manirahan sa Red Line na mayroong highest location sa buong mundo para sa paghahanda sa paglubog ng mundo. Si Ivankov naman ay sinabi na ito pala ang dahilan kung bakit 700 years nang pinapagawa sa mga slaves ng world government ang mga higanting tulay na katulad ng Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf at Bourbon Wolf. At dito ay sumang-ayon si Karasu. At sinabi na magagamit pala to ng mga Celestial Dragons pag lumubog na ang mundo sa tubig. At dito ay hindi makapaniwala si Morley. Sa huling part ng chapter ay makikita natin si Dragon na nakatayo sa beach na sinasabi sa isip niya kay Vegapunk na walang kasiguraduhan na ang mga nakarinig ng huling message ni Vegapunk ay gagamitin ito para sa kapayapaan. Kaya kailangan ng gumalaw ng Revolutionary Army dahil ang away ng mga taong bayan para sa ligtas na tirahan sa paghahanda sa paglubog ng mundo sa dagat ay mag-uumpisa na. Sa katapusan ng Egghead Arc ay naging successful ang mission ng mga Giants na iligtas sila Luffy sa kamay ng world government na umatake sa Egghead. Habang ang Straw Hat Pirates naman ay natupad din ang pangako nila kay Vegapunk na maitakas to sa Egghead Island. Dahil dito ang Straw Hat Pirates at mga Giants ay masayang nag-celebrate habang naglalayag sila papunta ng Elbaf. Pagkalipas ng 2 araw ay nagulat ang mga Giants at sila Robin dahil biglang nawala ang Thousand Sunny na sakay sila Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji at Chopper. Sunod ay nalaman natin na sila Luffy pala ay napunta na sa isang mysterious land kung saan ay makikita ang Giant Tree of Yggdrasil. Si Nami at Usopp ay nagkita sa castle habang inaatake sila ng Giant Hedgehog at Giant Cat. Noong una ay nakala ni Nami at Usopp na hallucination lang ang lahat ng nangyayari sa kanila. Pero noong inatake na ng Giant Cat si Usopp ay na-realize nila na totoo pala ang lahat. Sunod ay nag-transform ang Giant Cat sa isang Giant Lion. At nung aatakinan nito, sila Nami ay biglang dumating si Luffy, Zoro at Sanji para iligtas sila Nami. Noong nakalabas na sila sa castle ay nakita nila na nasa lugar sila kung saan ang lahat ng bagay ay gawa sa Lego. At habang iniisip nila Luffy kung nasa ang lugar sila sa mundo ay may nakita silang tao na nakasakay sa Giant Grasshopper. Sinabi nito sa kanila na nasa Land of the Gods sila Luffy at ang lugar na to ay pinamumunuan ng Sun God. Bago to umalis ay binalaan nito sila Luffy na wag pumunta sa direksyon palayo sa castle dahil lahat ng pumunta doon ay hindi na nakakabalik na buhay. Noong pumunta sila Luffy sa direksyon palayo sa castle ay biglang nabangga si Luffy at nabasag ang kinabanggaan niya na isa palang salamin. Pagkatapos ito ay makikita natin na nasa isa palang higanting cage sila Luffy na nasa loob ng Giant Room. At sa labas ng cage ay nakita nila si Chopper. Sa Giant Room ay nakita nila Usopp ang mga Lego blocks at mga damit na tinatahi ng Giant para sa collection nito. Sunod ay nagdesisyon silang bumalik sa cage para maiwasan nilang makaharap ang Giant na gumawa ng cage. Pero bago ito mangyari ay inatake sila ng mga Giant Animals. Habang kinakalaban nila Luffy ang mga Giant Animals ay biglang dumating ang nakamaskarang Giant na nagpakilala na Sun God. Dahil dito ay inatake ni Luffy ang Giant Snakes na nakaharang sa kanila at dali-dali silang bumalik sa cage. Dito ay nakita nila si Scott at tinatake ni Luffy at napapayag na isakay sila nito para takasan ang Giant Sun God. Ayon kay Nami ay may nakita siyang blueprint sa Giant Room at ayon doon sa kabilang side ng cage ang daan para makatakas sila. Nagalit ang Giant Sun God sa nasaksihan niya na ginawa nila Luffy. Habang tumatakas sila Luffy na nakasakay sa Giant Cat ay hinuli sila ng Sun God gamit ang Giant Net na gawa sa bakal. Pero sa tulong ni Sanji at Zoro ay nasira nila to at nakatakas ulit sila mula dito. Habang tumatakbo ulit papalayo si Scott sakay sila Luffy ay biglang tumawa ang Giant Sun God at sinabi na masaya siya sa nangyayari sa kanyang mga living dolls sa kanyang minimalist world. Nagulat sila Nami dahil binanggit ng Giant Sun God isa-isa ang pangalan nila Luffy. At sinabi nito na kahit in-acknowledge na ni Hirudin sila Luffy ay hindi niya matatanggap sila Luffy. Sunod ay nalaman na natin kung paano napunta ang Thousand Sunny sa lugar ng Giant Sun God. Pinakita na dinala ng Giant Raven na si Mugen ang Thousand Sunny sa kanya. Pinakita din na ang Sun God pala ay si Road na member ng New Giant Pirates na pinamumunuan ni Hirudin.
Ayon kay Rod, maaaring napadaan ang Thousand Sunny sa sleeping mist belt sa dagat na naging dahilan para makatulog ang mga to. Ni-reveal din na hindi matanggap ni Rod na nagdesisyon si Hirudin na maging under sa Straw Hat Pirates dahil ayon kay Rod ay hindi dapat sumusunod ang mga Mighty Giants sa maliliit na humans. Pagkatapos ito ay bumalik na sa present time kung saan hinahabol ni Rod sila Luffy. Pero nagulat siya na biglang nagkaroon ng itim na makapal na ulap sa ibabaw niya. Ang ulap pala na to ay si Zeus na naghahanda ng atakihin si Rod. Pagkatapos ng atake ni Nami ay nanatiling nakatayo si Rod. Si Luffy naman ay sinuntok na ng kanyang Kongan attack ang wall ng cage para tuluyan na silang makatakas. Sa Giant Warrior ship na Great Eric na nasa dagat pa din ay sinabi ni Frankie na itigil na nila ang paghahanap kila Luffy dahil sigurado siya na ligtas naman sila Luffy. Sinabi din ni Robin na maglayag na sila papuntang Elbaf at doon na lang nila hintayin sila Luffy dahil papunta din naman ang mga to sa Elbaf. Sila Luffy naman ay tuluyan na nakatakas sa Giant Room. Sa labas ay nakita nila ang Giant Tree at Giant Snowy Mountain na mayroon ding higanteng rope bridge na nagko-connect sa castle na pinanggalingan nila papunta sa kabilang location. Pero bago sila tumawid ay nagtago sila dahil sa bridge na to ay nakita nila ang dalawang giant na sila Gerd at Goldberg na parehong member ng New Giant Pirates. Dito ay ni-reveal na si Rod pala ay ang navigator ng New Giant Pirates. Dito din ay na-realize na nila Luffy na nasa Elbaf sila na naging dahilan para maiyak pa si Usopp. Nung nakalis na ang dalawang giants ay nagumpisa ng tumawid sila Luffy sa bridge. Habang tumatawid sila sa tulay ay biglang may naramdaman si Luffy na nasa ilalim ng tulay. Dahil dito ay nagdesisyon si Luffy na puntahan to. Habang sila Zoro naman ay tuluyan ng tumawid sa bridge. Sa Great Eric ship ay nireveal na may na-issue ng bounty kay Dory at Brogy at ito ay parehas na 1.8 billion berries. Habang nakita din nila sa newspaper na si Luffy ang pinagbintangan na pumatay kay Vegapunk sa Egghead. Sa picture ni Luffy sa newspaper ay napansin ni Robin na mayroon X si Luffy sa braso niya na hindi naman nila nakikita sa braso ni Luffy. Ayon kay Robin ay pamilyar to sa kanya pero hindi niya lang to maalala. Sunod ay nabanggit ni Brogy na nabalitaan nila na si Hirudin ay follower na ni Luffy. Hinabi nila na si Hirudin ay anak pala ng King ng Elbaf. At sila Hirudin sana ang susundo kila Luffy sa Egghead pero nagkaroon ng problema sa Elbaf na naging dahilan para ang grupo nila Dory at Brogy ang sumundo kila Luffy. Ayon sa mga giants ay mayroon pang isang anak ang King ng Elbaf bukod kay Hirudin. At ang isa pang anak ng King ay kilala bilang Accursed Prince na gumawa ng maraming krimen at masamang gawain na nasentensyahan to ng crucifixion. Pero muntik na tong makatakas dito na kinailangan pa ng lahat ng warrior ng Elbaf na magtulong-tulong para mapigilan nila to. Ni-reveal na ang pangalan ng prince na to na sinasabi nila ay si Loki. Ayon din sa giant, sa kagustuhan ni Loki na papasa kanya ang legendary devil fruit ng Elbaf na pinapasa sa royal bloodline ng Elbaf ay nagawa nitong patayin ang tatay niya na si King Harald para makuha at makain niya ang devil fruit. Kaya kung sakaling makatakas si Loki ay siguradong magiging dahilan daw to para mapahabak ang mundo. Sunod ay bumalik sa Elbaf kung saan pinakita nakarating na si Luffy sa baba ng tulay. Dito ay nakita ni Luffy ang isang higanting nakakadena. Nagpakilala si Luffy sa giant at tinanong ni Luffy kung nasaan sila. Hinabi ng giant na nasa Elbaf si Luffy at ni-reveal din na ang giant pala na to ay si Loki na nagpakilala bilang Sun God na tatapos sa mundo. Natuwa si Luffy nung nalaman niya na nasa Elbaf sila at sinabi na matagal na niyang gustong makapunta sa lugar na to. Sinabi din ni Luffy na siguradong matutuwa din si Usopp kapag nalaman nito na nasa Elbaf talaga sila. Tuloy-tuloy na nagsalita si Luffy at na hindi makasingit si Loki sa kanya. Dahil dito ay napasigaw sa inis si Loki na nag-echo sa buong kagubatan. Sunod ay ni-reveal na si Loki ay merong special government bounty na 2.8 billion berries. Sinabi ni Loki na siya ang Sun God na legend ng Elbaf at hindi pwedeng magsalita si Luffy na walang permission ni Loki. Sinabi ni Loki na 6 na taon na siyang nakakadena sa lugar na yon. At ayon kay Loki, para sa kanya siya ang pinakamalakas sa Elbaf. Pero hindi siya makawala sa kadena niya dahil kinadena siya sa Jewel Tree Adam gamit ang kadena na gawa sa Sea Prism Stone. Nag-offer ng deal si Loki kay Luffy. Sabi ni Loki, kapag pinakawalan siya ni Luffy sa kadena niya, ay aatakihin ni Loki ang isa sa kalabang pirate group ni
ni Luffy. Si Luffy naman ay nakinig lang kay Loki. Pinaliwanag din ni Loki na ang lugar kung nasaan sila ay tinatawag sa Elbaf na Underworld, kung saan tinatapon ang mga nahusgang kriminal sa Elbaf. Ang lugar pala na yun ay prison ng Elbaf. Sunod ay biglang may sumulpot na grupo ng mga higanting hayop sa lugar kung nasaan sila Luffy. Sinabi ni Loki na mag-ingat si Luffy sa mga hayop na to. Pero si Luffy naman ay masayang sinabi na meron siyang naaalala sa sitwasyon na yon. Pinakita din na merong mga grupo ng humans na nakabihis ng kulay itim na lumapit kay Loki. Ayon sa mga humans ay ayaw nilang ma-knockout ulit katulad ng nangyari noong nakita nila si Red Hair Shanks. Pero habang nag-uusap ang mga humans at si Loki ay nagulat sila sa nakita nila dahil ang mga mababangis na giant animals ay napaamo lahat ni Luffy. Ito ay kinagulat din ni Loki na napatanong siya kung sino ba talaga tong si Luffy. Si Luffy naman ay narinig na pinag-uusapan nila Loki si Shanks, kaya tinanong niya ang mga to tungkol dito. Nagulat si Loki na kilala din ni Luffy si Shanks at sinabi na nagpunta nga doon ang duwag na pirata na si Shanks. Sunod ay biglang pinakita na naka 4th gear na si Luffy at tinatake niya si Loki. Sinabi ni Loki na nagjujoke lang siya, pero sinabi ni Luffy na wag sasabihin ni Loki na duwag si Shanks kahit pabiro. Sumang-ayon si Loki kay Luffy dahil ayon sa kanya ay wala siyang laban dahil nakagapos siya. Pero sinabi ni Loki sa sarili niya na papatay niya agad si Luffy kapag nakawala siya. Sabi ni Luffy kung ayaw masaktan ni Loki ay wag na niya ulit gagalitin si Luffy. Sunod ay tinanong ni Luffy kung bakit nagpunta si Shanks sa lugar na yon at kung ang dahilan ba ay para bisitahin nito si Loki. Tinanong din ni Luffy kung nasa Elbaf pa ba si Shanks. Sunod ay pumalik kung nasaan sila Zoro. Habang tumatawid sila Zoro sa tulay ay nakita nila na tumatakbo si Road papunta sa kanila at hinahabol to ni Gerd at Goldberg habang hawak ni Goldberg ang Thousand Sunny. Dahil dito ay nagbadaling tumawid sila Zoro sa tulay. Sinabi na kailangan nila makahanap ng village sa Elbaf. Sa kabilang banda naman sa underworld ng Elbaf ay makikita si Hyrule at Stansen na may pinatay na giant moose para gawing nilang handang pagkain sa pagdating ng Straw Hat Pirates sa Elbaf. Dito ay makikita din natin ang lahat ng members ng Giant Pirates at ang kanilang role sa grupo. Sa dagat naman na malapit na sa Elbaf, sa Great Eric ship ay ginupitan ni Brook si Robin at makikita natin na binalik na ni Robin ang hairstyle niya noong pre-time skip para mas madali siyang maalala ni Jaguar de Sol kapag nagkita na ulit sila sa Elbaf. Noong na-clear na ang sleeping mist ay tuluyan ng lumapit ang barko ng Giant sa Elbaf. Pero habang nangyayari to ay mayroong kaguluhan sa Elbaf dahil ayon sa isa sa mga Giants ay nag-collapse si Dr. Soul at hindi to bumabangon. Ang mga Giants sa Elbaf ay natuwa sa pagdating ng Great Eric ship at pagkatapos ay pinadaan nila ang barko sa isang rainbow bridge. Si Luffy naman ay nakabalik na mula sa underworld at na-meet niya si Gerd at Goldberg at sunod ay niligtas nila sila Nami mula kay Road. Sa Giant Eric ship naman ay pinaliwanag nila Dory at Brogy kila Frankie na mayroong 3 level ang Elbaf. Pagkatapos ito ay nakarating na sila sa village kung saan nag-reunite na ang lahat ng Straw Hat Pirates. Sa huling parte ng chapter ay mayroong narration mula sa taong nagngangalang Louis Artnote na hindi dapat manatili sa Elbaf na matagal ang mga tao. Sa umpisa ng chapter 1133 ay pinakita ang flashback ng buhay ni Robin pagkatapos ng Ohara incident. Pagkatapos nito, pinakita naman sila Luffy na na-meet na uli ang captain ng 6th ship ng Straw Hat Grand Fleet na si Hyrule. Sunod ay pinuntahan na ng Straw Hat Pirates ang lugar kung nasaan si Soul. At noong nakita nila na nakahiga sa isang beach si Soul, ay nalaman agad ni Robin na nagbibiro lang si Soul. Sunod ay sinabi na ni Soul na ang message ni Vegapunk na narinig ng buong mundo na galing sa voice ng Ohara ay magiging dahilan ng malaking pagbabago sa mundo. Pagkatapos ito ay sinabi na ni Robin kay Soul na dapat na i-praise niya si Robin dahil pinili ni Robin na mabuhay katulad ng payo sa kanya ni Soul noon 22 years ago. At dahil dito ay naiyak na din ang ibang Straw Hat Pirates sa reunion ni Robin at Soul. Pagkatapos ng 22 taon ay nagkita na ulit sa wakas si Robin at Jaguar de Sol. Dito ay pinasalamatan ni Luffy si Sol sa pagligtas kay Robin 22 years ago. Pero bago pa makapagpakilala si Luffy ay sinabi na ni Sol na kilala niya si Luffy dahil sikat sila Luffy. Pagkatapos ay sinabi ni Sol na nakita na ni Robin ang mga kaibigan na puprotekta sa kanya sa kabila ng pagiging demon child niya na galing sa Ohara.
Dahil dito ay naiyak na naman ang Straw Hat members at sinabi na puprotektahan nila si Robin forever. Sunod ay nagpasalamat si Saul sa Straw Hat Pirates sa pagpunta nila sa Elbaf at sinabi niya na dahil dati siyang marine ay alam niya kung gaano kalakas ang isang Emperor of the Sea. Kaya masaya siya na Yonko crew ang nagpuprotekta kay Robin. Pagkatapos ito ay tinanong ni Lilith si Saul kung naalala ba siya nito, pero hindi siya nakilala ni Saul. Kaya sinabi ni Lilith na siya si Vegapunk na ikinagulat ni Saul. Sunod ay may inabot na malaking box si Jinbei kay Lilith. At ayon kay Lilith, ito ay ang replika ni Stella o Old Man Vegapunk 20 years ago noong nagpunta si Vegapunk sa Elbaf. Nireveal ni Lilith na ginawa to ni Vegapunk para hindi magsuspecha ang world government kapag nawala si Vegapunk sa laboratory ng ilang buwan noong kailangan niyang pumunta sa Elbaf. Sunod ay sinabi ni Lilith na plano na niyang manatili sa Elbaf para gumawa ng bagong laboratory. At dito ay tinanong siya ni Bonnie kung magagawa ba ni Lilith na ibalik sa normal ang tatay niya na si Kuma. At ayon kay Lilith na dadating ang panahon na magagawa niya ulit na normal si Kuma. Sunod ay dumating na ang assistant ni Saul na librarian ng Owl Library sa Elbaf. At ito ay si Anye. At siya ang mag-guide sa ibang Straw Hat sa lugar na yon. Habang si Saul naman ay papakita ang Owl Library kay Robin kung saan sasama din sila Nami, Sanji, Brook at Chopper. Si Frankie naman ay interesado na makita ang giant tree ng Elbaf. Sunod ay masaya nang gumala sila Luffy, Zoro at Usopp kasama ng ibang mga batang giants doon. Sunod ay nalaman nila Luffy na ang mga batang giants ay hindi na nag-aaral na maging warrior ng Elbaf. Dahil ayon sa kanila, ito ay mapanganib. At sunod ay hindi napansin nila Luffy na nakatayo pala sila sa katawan ng isang giant na babae. At ito ay si Ripley, na biology teacher ng mga batang giants. Pinaliwanag ni Ripley na hindi katulad 100 years ago ay hindi na pinopromote ang violence sa lugar nila. Ang kanilang dating king na si Harald ay sinabi na mas magandang makipagkalakalan sa ibang bansa kaysa makipaglaban sa mga to. At ginawa niya to kahit hindi siya sinasang-ayunan ng ibang village elders na pinapahalagan ang kanilang tradisyon. Pero bago pa ma-achieve ni King Harald ang pangarap niya para sa Elbaf ay pinatay na siya ng anak niya na si Loki. Pero pagkatapos ito ay hindi pinayagan ng Elbaf na mag-ascend sa pagiging king ang anak niya na si Loki. Dahil dito ang Elbaf ay walang king sa ngayon. Sunod ay tinanong ni Ripley si Luffy kung bakit hindi naka-white form si Luffy na gusto sanang makita ni Ripley. Sinabi ni Luffy na ang form na yon ay ang kanyang freedom form. Pagkatapos ito ay kinuwento ni Ripley na ayon sa myth at legend ng Elbaf ay mayroon ding warrior na kaparehas ng white form ni Luffy. Kaya excited si Ripley na makita ang white form ni Luffy. Sunod ay pumunta na sa Owl Library kung nasaan sila Robin at Saul. Kinuwento ni Saul kay Robin kung paano siya napunta sa Elbaf at nadala ang mga libro ng mga taga-Ohara. Sunod ay nireveal na mga libro pala sa Owl Library ay lumalaki para magawa tong mabasa ng mga giants. At noong nakita ni Robin ang Owl Library ay naalala niya sandali ang panahon noong unang pinakita sa kanya ni Professor Clover ang library ng Ohara. Sunod ay sinabi ni Saul na masaya siya na dumating na ang panahon para mapakita niya kay Robin ang Owl Library sa Elbaf. Sunod ay pumunta naman sa Underworld. Makikita si Loki na nakakadena pa din at meron siyang kinakausap sa Denden Mushi. Ayon sa kwentuhan nila ay mukhang mayroong traumatic experience ang kaibigan ni Loki na tinatawag niya na Mosa. Sa usapan nila ay malalaman natin na hindi pa nakikita ni Loki sa personal si Mosa. Sinabi ni Mosa na tuwing naaalala niya ang naranasan niya noon ay nanginginig pa din siya. Pero sabi ni Loki kung siya ang nasa lugar ni Mosa, noong panahon na yon ay winasak na sana niya ang lugar na yon at pinatay niya ang lahat. Pero ayon kay Mosa na hindi naman niya gusto na umabot sa ganun. At habang nag-uusap sila ni Loki ay napansin niya na mabait din pala si Loki. Pero hindi nagustuhan ni Loki ang sinabi ni Mosa. Sa Western Village ng Elbaf ay makikita natin na masaya pa din nagiinuman sila Dory at Brogy kasama ng mga ibang giants doon. Habang nangyayari to ay may black lightning na tumama sa castle na nasa taas ng village. Mukhang hindi to naramdaman ng mga giants dahil tuloy pa din sila sa kasayahan nila sa kabila ng pagtama ng kidlat. Sunod ay biglang may dalawang tao na nag-appear sa magic circle na nilikha ng black lightning. Makikita natin ang isa dito ay mukhang babae at ang isa naman ay kamukha ni Shanks na kaparehas ng itsura ng kumausap sa Gorosei noon sa chapter 907 ng manga.